Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2191 sa ilalim ng pugad. 2191. Kraken. Nanlamig ang ekspresyon ni Yefan, at naramdaman niyang imposible iyon. Pagkatapos ng lahat, kapag siya ay dumating sa Sedoma, ang Kraken ay hindi alam ng maaga. Ibig sabihin, aksidente lang siguro ang encounter sa Kraken. Tapos si Kraken pwede pa siyang sundan dito. Paano kaya yun? Anyway, mag-ingat, I'll go check the situation again. Mukhang lumipas na ang mga matatanda at ang iba pa. Sabi ni Gillen. Ngumiti si Yefan at sinabi, salamat sa iyong pag-aalala, papansinin ko. Salamat. Kami ay mabuting magkaibigan na magkasama sa bilangguan. Ngumiti si Gillen, tumalikod at tumakbo palabas. Bagamat naramdaman ni Yefan na hindi siya dapat hinahanap ng Kraken, ngunit kung sakali, binati pa rin niya si Xiaojin at tahimik na lumabas. Isang tao at isang dragon, na dumadaan at pumapasok sa bundok, mula sa taas hanggang mababa, na tinatanaw ang tanawin sa dalampasigan. Sa oras na ito, pinamumunuan ng elder ng Peteng ang isang grupo ng mga powerhouse ng tribo upang harapin ang isang grupo ng mga halimaw sa dagat. Bagamat ang Kraken at ang Merman ay tila maraming pagkakatulad, nakatayo ng magkasama, mayroon pa ring malinaw na pagkakaiba. Kung ang balat ng indigo ng Kraken o ang katawan ng lower body snake, ipinapakita ng lahat na mas marami silang bloodline kaysa sa tao. Ang pinuno ng sirena ay isang lalaking sirena na nakasuot ng silver gray na baluti at may hawak na gintong sibat. Ang dalawang tribo ay tila may parehong wika. Matapos mag-usap sandali ang unang matanda at ang pinuno ng sirena, ang mga tao sa magkabilang panig ay nagsimulang magkaroon ng alitan sa away. Ang pulutong ng mga Peteng ay nasa sabik at tila pinatalsik ang Kraken, ngunit inabot pa rin ng dakilang elder at pinigilan ito. Gayunpaman, medyo kalmado ang mga halimaw sa dagat. Matapos magsalita ng ilang salita ang pinuno, pinangunahan ni Shiren ang pangkat at bumalik muli sa dagat, at hindi nagtagal ay nawala. Nang makita ito, sigurado si Yefan na tiyak na hindi napunta sa kanya ang Kraken, kaya bumalik siya sa tribo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang bumalik siya sa kanyang tirahan, ang unang elder ay nagpadala ng isang tao upang hanapin siya upang pumunta sa templo. Dinala ni Yefan si Xiaojin sa templo, kung saan nakita niya ang malagkit na bola ng bigas na natutulog pagkatapos kumain, at ang nag-aalalang elder. Nandito ka. Lumingon ang elder, tumingin kay Yefan, at bahagyang ngumiti. Nagtanong si Yefan, Elder, anong problema ang dinala ng Kraken? Pumunta ba siya sa akin? Umiling ang matanda, na may bakas ng kahihiyan sa kanyang mga mata, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Ako, gusto talagang pag-usapan ito. O ang relasyon sa pagitan ng ating mga mermen, ang relasyon natin ang nagbigay daan sa iyong makilala ang Kraken, na naging dahilan upang masugatan ka ng Kraken Wraith. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Yefan. Sinabi ng dakilang elder, gaano karami ang alam mo tungkol sa Demon God Kingdom? Nagkibit balikat si Yefan at sinabing totoo, wala akong gaanong alam, alamin lang na ang Panginoon ng kanilang bansa, si Wu Yelongyu, ay isa sa 12 banal ng Great Desolation at ng 3 dakilang banal ng espada. Ang isa sa kanila ay mula sa angkan ng Chinkyo. Hindi naiintindihan ng iba. Kung tutuusin, ilang buwan pa lang sa mundong ito si Yefan, kaya wala na talaga siyang panahon para bigyang pansin ang Demon God Kingdom. Ang Demon God Kingdom ay itinatag ng ilang mga angkan at angkan ng mga demonyo na hindi nasisiyahan sa 4 na pangunahing angkan. Natural, ang mga angkan at angkan ng demonyo ay may tiyak na lakas, kung hindi nila may pagtanggol ang kanilang kontinente. Siyempre, ang ilan sa kanila ay dapat umiwas sa Great Desolate Continent. Noong panahon ng digmaan, nagtago sila sa kontinenteng iyon, at kalaunan ay naging mga mamamayan ng Demon God Kingdom. Sa katunayan, karamihan sa mga tao ng ating Merman tribe ay nakatira din sa Demon God Kingdom. Sa makatuwid, ang bilang ng mga tao dito ay talagang 10,000 tao. Ang unang elder ay gumawa ng 2 hakbang at bumantong hininga, bagaman may malayong distansya, paminsan-minsan ay may mga tao pa rin ng Merman na pumupunta rito upang bisitahin ang mga kamag-anak at sabihin sa amin ang tungkol sa sitwasyon sa Demon God Kingdom. Sa pagkakaalam ko, ang kasalukuyang emperador ng Demon God Kingdom, ang maulap na gabi at ang buwan, ay napaka-ambisyosa, at malaki ang posibilidad na sasamantalahin niya ang mas mahinang kapangyarihan ng Dasheng Dynasty para salakayin ang Great Desolate Continent. Upang salakayin ang dakilang ekspedisyon, si Wu Yelongyu ay dapat na mag-ipon ng sapat na malakas na hukbo, at mas malakas na mga katulong. Sa layuning ito, nilikha niya ang dagat, lupa at hangin, 3 hukbo, hukbo ng Diablo ng dagat, hukbo ng Hari ng lupa at hukbo ng demonyo sa langit. Ang hukbo ng Diablo sa dagat ay pangunahing angkan ng halimaw sa dagat. Ang dumating kanina ay ang commander ng si Devil Army, Haze Kale, at ang patriarch ng si Monster Clan. Ayon sa kanya, ang si Demon Army ay nag-expedition sa paligid ng Sodom noong 1 buwan. Ang lugar ng dagat sa labas ng aming tribo ay mahigpit na selyado. Ngayon kung gusto mong umalis dito, maliban kung tatawid ka sa loob ng napakadelikadong Sodom Continent, hindi ka makakaalis sa pamamagitan ng dagat.
Nagulat si Yefan. Ibig mong sabihin, ang Kraken na nakilala ko ay hindi isang aksidente, ngunit dahil nagkataon na hinaharangan nila ito dito. Oo, kung hindi dahil sa Sea Demon Army na pumupunta rito para palibutan ang ating Merman tribe, malamang na hindi ka makakatagpo ng ganoon kalakas na halimaw sa dagat, nang hihinayang sabi ng elder. Walang masabi si Yefan, sarili lang niya ang naaamin niya. Malas, ngunit naguguluhan pa rin, 10,000 lang ang mga tao sa tribong ito, bakit sila nagsimula ng ekspedisyon para pumunta rito? Ayon sa iyo, hindi ba dapat nasa kaharian ng demonyo ang karamihan sa mga sirena? Hindi kaya sila pakakawalan ng isang maliit na tribo. Ang mataimtim na sinabi ng dakilang elder, ang aming pangkat ay may espesyal na layunin sa pag-iwas sa Demon God Kingdom kung saan nagpunta ang karamihan sa mga angkan, at pumunta sa mas mapanganib na Sodom Continent. Ang matanda, bagamat nanatili lamang siya sa kontinente ng Sedoma, ay siya ring dakilang elder ng mga tao ng Demon God Kingdom. Ang lahat ng ito ay tiyak na dahil ang ating tribo ay balikat ang pinakasagradong misyon ng mga merpeople. Ito ay tiyak na misyon lamang. Ito ang sikreto ng ating merman, at hindi masabi sa iyo ng matanda. Bagamat na curious si Yefan, hindi siya nagtanong, ang sabi lang, matanda, pinatawag mo ako dito, ano ang mga detalye? Ngayon, sa ilalim ng pamumuno ng Black Scale, maaaring salakayin ng Sea Devil Army ang ating tribo anumang oras. Ang aming mga merpeople ay hindi magpapaalis ng mga bisita, ngunit para sa iyong kaligtasan, kailangan kong ipaalala sa iyo na pinakamahusay na humanap ng paraan upang makaalis dito. Pagkatapos, sa pagsasalita, ang matanda ay nag-aatubili na tumingin sa mga dumplings, kung maaari mo. Ikaw din. Alisin ang Patron Saint. Minsang binantayan ng Patronus ang ating mga ninuno, at sa pagkakataong ito, hindi na natin maaaring hayaang makipagsapalaran ang Patronus para sa atin. Hindi mapigilan ni Yefan na matawa, hindi pa banggitin kung gusto niyang umalis, ang pangunahing punto ay hindi siya makakaalis ngayon. Ang dagat na ito ay puno ng dagat Demon Army, mas delikado ang loob ng Sedoma, saan ka pupunta? Ang una. Tila alam din ng elder na may problema si Yefan, at sinabing may mapait na ngiti, bagaman alam kong mahirap para sa iyo na pumili, kailangan ding linawin ng matanda. Ano ang sasabihin, para lamang makita na si Tang Yuan ay nagising sa hindi malamang oras, at lumipad patungo sa balikat ni Yefan, magiliw na dinidilaan si Yefan. Tumingin si Yefan kay Tang Yuan at nakangiting sinabi, Tang Yuan, gusto mo bang umalis? Itinagilad ni Tang Yuan ang kanyang ulo at nag-isip sandali, pagkatapos ay lumundag sa kanyang maiikling binti at tumakbo hanggang sa estatwa ng higanti na Tang Yuan. Matapos ipagpalagay ang eksaktong parehong poster, tumawag siya ng ilang beses, ouch, napaka. Nakangiti si Yefan, tila siya ay maikli ang kamay at malambot ang puso. Ang mga dumpling ay nakakain ng napakaraming pagkain mula sa mga merpeople, at sila ay nahihiya na tapikin ang puwit at ilakad ang oso. Gayunpaman, ang matanda ay labis na naantig na siya ay direkta sa pamamagitan ng pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha, ibinagsak niya ang kanyang sarili sa harap ng mga dumplings, tagapangalaga. Para sa buong pamilya, nagpapasalamat ako sa kabaitan ng Patron Santo. Si Yefan ay bumubulong sa kanyang puso. Bagamat magaspang at makapal ang dumplings, hindi ito sapat upang labanan ang hukbo ng demonyong dagat. Ngayon, ang krisis ng tribong Sirena ay talagang krisis niya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Yefan, Elder. Hindi pa rin ako umaalis. Mayroon akong ilang mga ideya sa mga araw na ito. Sa tingin ko sa huling sandali, sprint upang makita kung maaari kong gamutin ang aking sarili. Gusto kong humiram ng isa sa iyong mga lugar para sa retreat, maaari mo bang ayusin ito? Idinawit ka ng ating mga mermen, kaya walang problema na humiram ng iyong lugar para sa retreat. Kung gusto mo ng bahay, kaya kong ayusin ito para sa iyo. Pinunasan ng matanda ang kanyang luha at sinabing. Ngumiti si Yefan at umiling, ayoko ng bahay, hayaan mo lang akong bumalik sa selda ng kuweba. Ha! Halatang medyo natigilan ang matanda ng Keitang, at natigilan siya ng matagal bago tumango. Kabanata 2172 mga espesyal na kaisipan. 2172. Hindi masama si Yefan, ngunit sa kanyang opinyon, ang kapaligiran ng selda ng kuweba ay mas tahimik kaysa sa labas, at hindi ito maaabala. Ang susi ay ang cell na ito ay may epekto ng paghihiwalay ng paghinga at pagbabago-bago ng enerhiya, hindi bababa sa ito ay mas malakas kaysa sa shell house na iyon. Sa kaso ng anumang mapanganib na sitwasyon sa kanyang paglilinang, hindi niya sasaktan ang merman, pagkatapos ng lahat, ang layunin ng espada ay masyadong nakamamatay. Dahil sa hitsura ng Sea Demon Army, ang tribo ng mermaid ay pumasok sa isang yugto ng matinding kahandaang labanan, at walang nagmamalasakit kung bakit pumunta si Yefan sa kuweba. Hiniling ni Yefan kay Xiao Jin na manatili sa labas ng kuweba upang maiwasan ang sinumang makaistorbo sa kanya. Sa ngayon, malalim na itinatak ni Yefan ang lahat ng impormasyong nauugnay sa ritmo na naitala niya sa kanyang isipan. Pagkatapos, kumalma siya at pumasok sa Sword God Ring, at nagsimulang gamitin ang pagkakaiba ng oras para pag-aralan at maunawaan.
Pagkatapos ng panahong ito ng pagsasanay, ang dalawang likidong ginintoang table task sa kanyang katawan ay talagang sapat na malakas upang hubugin ang espiritu. Ang problema ay hindi niya alam kung paano patatagin ang likidong gintong elixir at gawin itong hotbed para sa pag-aalaga ng mga espiritual na katawan. Ang likidong ginintoang elixir ay palaging dumadaloy, at si Yefan ay makokontrol lamang ang bilis at pangkalahatang direksyon nito, ngunit hindi niya ito ganap na makokontrol at mag-abayan tulad ng ordinaryong gintong elixir. Sa makatuwid, ang paraan ng pagmamanipula ng likidong ginintoang core ay matatagpuan lamang sa ibang paraan. At nang makita ni Yefan na ang pag-awit ng sirena ay maaaring magdulot ng iba't ibang pagbabago sa kalikasan, tulad ng tubig, apoy, hangin, at buhangin, nagkaroon ng matapang na ideya si Yefan. Ang likidong gintong elixir, sa asensya, ay ang enerhiya din sa kalikasan, na hindi naiiba sa tubig at apoy. Kaya, kung maaari mong malaman kung paano nakakaapekto ang iba't ibang mga sound wave. Iba't ibang enerhiya. Nangangahulugan ba iyon na makokontrol mo ang lahat ng uri ng enerhiya hanggat kontrolado mo ang mga sound wave? Sa madaling salita, kapag nagamit mo na ang mga sound wave para maapektuhan ang likidong ginintoang core, maaari mong tunay na kontrolin ang likidong ginintoang core. Kung ang ideyang ito ay magagawa, kung gayon ang antas ng kontrol sa ginintoang core ay higit na mas malaki kaysa sa iba pang mga monghe. Dahil, ang likidong ginintoang tableta ay walang katapusan na malambot. Maaari mong ganap na baguhin ang likidong ginintoang tableta sa iba't ibang mga hugis, upang ang paraan ng enerhiya nito ay gumagana, ganap din itong gumagana ayon sa pinakaperpektong paraan ng paghubog ng espiritu. Kung ihahambing ang proseso ng paghubog ng espiritu sa paggawa ng bagong damit gamit ang orihinal na tela. Pagkatapos, ang solidong ginintoang tableta ay upang punitin ang tela sa pamamagitan ng kamay, habang ang likidong ginintoang tableta ay maaaring tumpak na gupitan ang tela gamit ang gunting. Sa ganitong paraan, ang mga damit na ginawa ay mas personal at maislan, na kitang-kita. Sa makatuwid, sa mga araw na ito, si Yefan ay nagbubuod. Ang mga merpeople, at maging ang mga tao sa sinaunang panahong mundo, ay walang konsepto ng sound waves. Naniniwala sila na ang pagkanta ay pagkanta at ang tunog ay tunog. Ngunit natutunan ni Yefan sa pamamagitan ng agham na ang asensya ng tunog ay ang mga sound wave na nalilikha ng vibration ng mga bagay. At ang dalas ng alon ay ang susi sa mga pagbabagong ito ng kontrol sa enerhiya. Dahil sa kanilang kakaibang talento, ang mga mermen ay gumagamit ng mga sound frequency na kadalasang hindi makikita sa mga tao, kaya ang kanilang pag-awit ay magdadala ng lahat ng uri ng kahangahangang impluensya. Sa pamamagitan ng induction, patuloy na nagsisikap si Yefan, at unti-unting naisa-isa ang mga epekto ng ilang sound wave frequency. Kung tuwirang sabihin, kung anong sound wave ang kumokontrol pataas at pababa, kaliwa at kanan, anong sound wave ang mabisa para sa mga likido, at kung anong sound wave ang pipigilan at sasabog, lahat ito ay regular. Walang oras si Yefan para alamin ang lahat ng batas, at hindi niya inaasahan na gagamit siya ng sound wave para kontrolin ang hangin, apoy, at kidlat ng sabay-sabay, gusto lang niyang kontrolin ang mga likido. Bilang resulta, ang workload ni Yefan ay mas maliit, at hindi ito nagtagal upang mahigpit na kabisaduhin ang dalas ng mga sound wave na kumokontrol sa likido. Gayunpaman, ang likidong gintong elixir ay nasa dantian. Habang ang mga vocal cord ng tao ay gumagawa ng mga tunog, ang tunog ay kumakalat, hindi sa dantian. Kaya kailangan pa rin ni Yefan na lutisin ang isang problema kung paano tumpak na magpadala ng mga sound wave kay dantian. Ang tanong na ito ay maaaring hindi maintindihan ng mga magsasaka sa buong mundo. Gayunpaman, natuklasan ni Yefan na ang kanyang pamamaraan sa paglilinang ay nagbigay sa kanya ng hindi inaasahang resulta. Ang mga tao ay talagang may kasanayan sa wika na maaaring magpadala ng mga sound wave sa katawan, iyon ay ventral language. Kapag normal ang pagsasalita ng mga tao, ginagamit nila ang resonance ng bibig. Ang ventriloquism ay upang i-reconcile ang hininga sa lukab ng tiyan at pindutin ang mga espesyal na bahagi ng vocal cords, at ang vocal cords ay nanginginig ng pasibo. Kung susundin mo ang pangunahing paraan ng ventriloquism, ginagamit mo pa rin ang vocal cord sa pagbigkas, at hindi mo maaaring manipulahin ang likido sa dantian. Sa makatuwid, ang gusto ni Yefan ay matuto mula sa ventriloquism, upang ang vibration ay maipadala sa dantian, at gamitin ang dantian bilang vocal cords. Sa ganitong paraan, si dantian ay hindi na isang lalagyan lamang, kundi isang pares ng mga kamay na direktang makakakontrol sa likidong golden peel. Kung marinig ng ibang powerhouses sa mundo ang iniisip ni Yefan, dapat isipin nila na si Yefan ay baliw. Dahil, ang dantian ay ang pinakamahalagang bahagi ng monghe, at ito rin ay lubhang marupok. Kung hindi ka mag-iingat, ang dantian ay masisira at ito ay ganap na matatapos. Gayunpaman, iba si Yefan. Ang pisikal na fitness ni Yefan ay sa pamamagitan ng mga taon ng nakatutuwang pagsasayaw, mula sa loob palabas, bawat cell ay lumalakas. Kabilang si dantian, ay napakalakas at matigas din, kahit na patuloy na gumagawa si Yefan ng mga sound wave, hindi niya kayang tiisin ang ganoong paghagis. Masasabing ang pamamaraang ito ng paggamit ng tunog ni dantian para kontrolin ang enerhiya ng jindan gamit ang audio ay ginawa ni Yefan. Ha!
Nagpakawala ng mahabang hininga si Yefan, at sa loob ng isang araw, hinugot niya ang Sword God Ring. Naisip na niya ang lahat ng mga detalye at hakbang, at maaari na siyang opisyal na magsimulang magsanay. Ang unang hakbang ay gawing patatagin muna ang iyong likidong Jindan, at pagkatapos lamang itong maging matatag maaari kang magsagawa ng iba pang mga ehersisyo. Noong una siyang nagising sa tribo ng Merman, napansin ni Yefan na ang mga kanta ng Merman ay tila nagpapaginhawa ng kaunti sa kanyang primordial spirit, na parabang ito ay makapagpapatahimik sa mga hinaing ng halimaw sa dagat. Ito ang kababalaghan ng mga sound wave. Kahit na gumagalaw siya, kaya niyang patahimikin ang likido. Hindi nagtagal, ang makapangyarihang pisikal na paggana ni Yefan ay nagpakita ng kanyang mga pakinabang sa harap ng gayong pamamaraan ng paglilinang. Para kay Yefan, ang kanyang panloob na mga buto, organo, at maging ang mga meridian ay sumailalim sa mesensi ng pagsasanay at may malakas na kontrol. Gamit ang mga kasanayan sa ventriloquism, pagkatapos makalanghap ng gas, nagpapadala ito ng resonance sa katawan, na nakakaapekto sa dantian. Sa dantian, ang dalas ng panginginig ng boses ay nagdulot ng mga pagsabog ng sound wave, at ang malakas na dantian ay hindi nakakaramdam ng anumang sakit dahil sa panginginig ng boses, na nagbigay daan kay Yefan na makapag-concentrate sa kanyang trabaho. Unti-unti, habang ang mga sound wave ng stationary command ay naging mas tumpak, ang dalawang likidong gininto ang elixir ay naging mas mabagal at mas mabagal. Hanggang sa sila ay tumigil sa pag-agos at naging dalawang patihil na tubig. Ito ay gumana. Tuwang-tuwa si Yefan at mabilis na pinigilan ang kanyang pananabik, alam niyang simula pa lang ito. Matapos ang likido ay nagpapatatag at pa rin, kung paano gawin itong maayos na magparami ng isang espiritual na katawan ay ang highlight. Nagsimulang subukan ni Yefan na gumamit ng iba pang mga sonic frequency para mag-udyok ng iba't ibang pagbabago sa dalawang likido. Sa sandaling ang likidong gintong elixir ay masunurin, ang problema sa paraan ng pag-sculpting ng espiritu ay hindi na problema. Ang dapat gawin ni Yefan ay lumikha ng iba't ibang frequency ayon sa paraan ng paglililok ng espiritu. Hindi lamang upang mapanatili ang katatagan, kundi pati na rin upang baguhin sa panahon ng katatagan, ang mga kinakailangan sa vibration para sa dantian ay partikular na mataas. Ang dalawang likido ay parang dalawang mananayaw na nag-gymnastic sa dantian. Ayon sa dantian vibration frequency ni Yefan, ang pakikinig sa musika, gumagawa siya ng iba't ibang pagbabago. Isang araw, 2 araw, 3 araw. Si Yefan ay sumabay sa oras at nakaramdam ng kaunting kaba, kaya kumuha siya ng isang maliit na dragon crystal na damo at kinuha ito. Sa wakas, sa gabi pagkaraan ng 3 araw, naramdaman ni Yefan na dalawang kapana-panabik na puwersang espiritual ang lumabas mula sa kanyang dalawang likidong gininto ang tabletas ng sabay. Dalawang espiritu. Isang maputlang golden sword intelligence spirit body villain, at isang maningning na puting real essence spirit body villain, ay ipinanganak mula sa liquid golden elixir. Sword intent spirit body, matalas ang talam, puno ng walang kapantay na aura ng monarch ng sword intent. Ang tunay na essence spirit body ay nagmula sa Chene Sheng Shui, Wawang Mutiangang at iba pang ehersisyo, kaya ito ay mainit at neutral, at ang yin at yang ay magkakasuwato, na nagpapakalma sa mga tao. Ang dalawang espiritong katawan na ito ay tila kumakatawan sa isang matibay at isang malambot, at sila ay nagpupuno sa isa't isa. Bagamat maliit pa ang espiritong katawan, alam ni Yefan na mayroon siyang dragon crystal na damo, at sa sapat na kaharian, ang bilis ng pagtaas ng espiritong katawan ay napakabilis. Tulad ng kung paano niya mabilis na pinagbuti ang kanyang paglilinang sa sandaling siya ay nakalusot upang bumuo ng isang tableta, madali siyang umakyat sa tuktok sa yugto ng paghubog ng espiritu. Hanggat nililinang at pinalalaki niya ang dalawang espiritong katawan, ang espiritual na kapangyarihan ng dalawang espiritong katawan na ito ay malamang na makakatulong sa kanya na iwaksi ang sama ng loob ng halimaw sa dagat. Ngunit noong nagpaplano si Yefan na sumipsap ng espiritual na enerhiya at maglinang ng dalawang espiritual na katawan, bigla niyang natuklasan ang isang problema na hindi niya naisip noon. Kabanata 2173 Nutrient Solution. 2173 ayon. Sa sentido komon, pagkatapos maabot ng yugto ng elixir ang plastic na espiritu, dahil ang espiritual na katawan ay lumalabas sa elixir, ang elixir ay nabasag din. Katulad ng itlog, kapag napisa ang sisiw, ang sirang shell na lang ang natitira, na walang silbi at unti-unting nawawala. Ngunit, ang tableta ni Yefan ay hindi isang itlog, kundi isang nutrient solution. Natagpuan ni Yefan na kahit na nagtanim siya ng dalawang espiritual na katawan, ang kanyang likidong gintong elixir ay umiiral pa rin. Ang dalawang likidong gininto ang tabletas ay kaunti lamang, ngunit hanggat sila ay sumisipsip ng espiritual na enerhiya, sila ay mabilis pa ring babalik sa kanilang orihinal na kalagayan. Sa madaling salita, ang plastic na espiritu ni Yefan. Hindi mawawala si Jindan. Para sa isang spiritual cultivator, dahil sa pagkakaroon ng isang espiritong katawan, imposibleng bumalik at magsanay ng Jindan. Una sa lahat, hindi ito kailangan. Sa isang espiritual na katawan, sino ang mag-aalaga sa mga gininto ang tabletas? Pangalawa, ang espiritual na katawan ay mas malakas kaysa sa ginintoang core, at direktang sumisipsip ng espiritual na enerhiya, upang ang ginintoang core ay hindi na makapag-condense. Tanging si Yefan,
Ang kahangahangang likidong golden pill na ito, ay palaging nasa ganoong anyo, at walang bagay na tinatawag na sira. Kahit na ang espiritual na katawan ay patuloy na sumisipsip ng mga sustansya ng golden core, hindi talaga nito masisira ang golden core. Napakamot si Yefan sa kanyang buhok, wala siyang pakialam kung ilang araw na ito sa labas, dahil naaakit na siya sa magical cultivation adventure na ito. Ibig sabihin, maaari pa akong magpatuloy. Paglililok ng mga espiritu. Bulong ni Yefan sa kanyang sarili, nag-iisip ng mabuti, dahil maaari siyang magkaroon ng dalawang espiritong katawan ng sabay, nangangahulugan ito ng maraming espiritong katawan, hindi ba posible? Sa sandaling naisip niya ito, sinimulan ni Yefan na hubugin muli ang kanyang espiritu. Sa unang karanasan, pamilyar lang ang pangalawang pagkakataon. Sa dantian, ang sound wave ay sumabog, at ang likidong gininto ang core ay nagsilang ng dalawang espiritual na katawan ng mas mabilis kaysa sa unang pagkakataon. 4 na espiritu. Ang 4 na maliliit na Yefans ay sumisipsip ng mga sustansya ng likidong gininto ang core sa dantian. Ang likidong gintong tableta ni Yefan ay unti-unting nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkatuyo. Nang makita ito, agad na pinasok ni Yefan ang isa pang dragon crystal na damo sa kanyang bibig. Tuwang-tuwa siya. Anyway, mayroon siyang medicinal material sa Dongtian Paradise. Hanggat mabilis niyang mapunan ang kanyang espiritual na enerhiya, makakain niya ito. Dahil sa 4 na espiritual na katawan, naramdaman ni Yefan na ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay biglang tumaas ng husto. Ang pakiramdam na ito ay medyo katulad noong nasa Imperial Mausoleum ako, noong pilit kong hinihigop ang espiritual na kapangyarihan at pinalakas ang aking primordial spirit. Pinag-isipan niya ito, at mas mabuting alisin muna ang panganib sa katawan, at pagkatapos ay linangin ng walang anumang pag-aalala. Bilang resulta, 4 na maliliit na espiritual na katawan ang nagpakalat ng 4 na espiritual na kapangyarihan, na umaalingaw sa primordial spirit ni Yefan. Si Yuan Shen, na ilang araw nang matamlay, ay biglang kuminang sa sigla na parang nakainom ng gamot. Ang Kraken Wraith ay parang isang madilim na asul na multo na mabilis na sumangga. Ang 4 na espiritong katawan at si Yuan Shen ay nagsanib puwersa, at maging ang 5 kuko ng gintong dragon na kaluluwa ni Yefan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pakikiramay. Sa dagat ng kamalayan ni Yefan, malinaw niyang naramdaman na ang pares ng mga mata ng gintong dragon ay wala ng distansya. Kung mayroon kang sapat na espiritual na katawan, ang iyong espiritual na kapangyarihan ay lalakas at lalakas. Pagkatapos, kahit na hindi ka makakuha ng mahabang buhay, duotian, o ang banal na espiritu. Maaari mo ring gamitin ang bentahe ng dami upang mapunan ang puwang sa espiritual na kapangyarihan. Kung ang iyong mental power ay sapat na malakas. Di ba, maaari mong ganap na makipag-usap at kontrolin ang 5 clawed golden dragon kaluluwa. Binuksan ni Yefan ang kanyang mga mata, at muling tumalon ang gintong apoy. Pinisil niya ang kanyang kamay, at si Wushuang Jianyi ay sabik na subukan sa kanyang mga daliri, kumikislap na parang bituin. Matapos mawala ng lakas sa loob ng halos 1 buwan, na may hindi pa nagagawang malakas na poster, bumalik siya. Interesting. Henyo talaga ako. Hehe. Mukhang nahanap na ni Yefan ang pinakasariwang laruan, kaya hindi niya napigil ang matawa sa tuwa. 4 na hindi pa nasa hustong gulang na espiritual na katawan ang may ganoong kapangyarihan, paano ang 8, 16? Ang mga mata ni Yefan ay kumikislap sa nakakapasong gininto ang liwanag, nakapagdesisyon na siya, maliban kung ang likido ang gintong core ay ganap na tuyo, kung hindi ay patuloy niyang hubugin ang espiritu at makikita kung nasaan ang limitasyon. Dahil sa lakas ng kanyang pag-iisip, labis siyang nagdusa sa daan. Kahit malakas ang loob niya, agrabyado pa rin siya. Dahil sa lakas ng pag-iisip sa wakas ay hindi na isang pangunahing alalahanin, naramdaman ni Yefan na ang madilim na ulap sa itaas ng kanyang ulo ay gumuho. Habang si Yefan ay nakalubog sa kanyang kultibasyon, ang labas ng tribong sirena ay nahulog sa isang tense bago ang digmaang ulap. Sa dalampasigan ng tribo, may daan-daang mandirigmang sirena na nagpaparonda araw-araw. Ang mga piling mandirigmang sirena sa itaas ng antas ng kawalang kamatayan ay bumubuo ng isang piling pangkat upang suriin ang sitwasyon ng kaaway sa himpapawid at sa dagat. Sa templo, ang mga malagkit na bola ng bigas, gaya ng dati, ay kumakain ng mga masasarap na inaalok ng merman, at hindi sila nagsasawa dito. Ang unang matanda ay nakaupo sa pinakamataas na posisyon, nakikinig sa mga mersenaryong powerhouse ng ilang tribo, na nag-uulat ng sitwasyon sa labas. Elder, sa dagat sa kanluran, maraming hayop sa dagat ang natagpuan ngayong umaga, at marami sa kanila ay mga halimaw sa malalim na dagat. Kung wala na, ang Sea Demon Army ay nagpadala ng isang deep sea giant monster army dito. Mataimtim na sabi ng matandang merman strongman. Ang mga deep sea monster ay ang kalaban ng ating mga mermen at sea monsters. Ang mga sea monsters ay ang mga matandang kaaway na higit na nakakakilala sa atin, at karaniwan ang magpadala ng mga malalalim na halimaw sa dagat. Sumimangot ang unang matanda at sinabi, at tinanong ang isa pang general sa gilid, Tiger Ray, handa ka na bang ihanda ang sandata ng digmaan na inihanda mo? Magalang na sinabi ni General Tiger Ray, huwag kang mag-alala, ang unang elder,
pinahintulutan ko ang mga tao sa ilalim ng aking pamumuno ang 12-dosenang mga sandata na nasilyado ay lahat ay inayos, sa pag-aakalang sila ay nasa buong tribo. Napakahusay, kahit na ang si Demon Army ay makapangyarihan, sila ay pagkatapos ng lahat ng mga ekspedisyon mula sa Demon God Kingdom, kaya imposible para sa buong hukbo na may padala. Bilang pinakasagradong angkan ng tagapag-alaga ng mga merpeople, kahit nasubukan natin ang ating huling dugo, hindi natin dapat hayaan na magtagumpay ang mga halimaw sa dagat na iyon. Sabi ng matanda na may masamang tingin. Oo, isang grupo ng mga general na sirena ang sumang-ayon ng malakas. Sa sandaling ito, isang mandirigmang sirena ang dumating sa tarangkahan ng templo at nagulat, Elder. Ang Commander-in-Chief ng si Demon Army, Hayscale, ay personal na nagdala ng daan-daang mga halimaw sa dagat sa ibabaw, at papalapit na sa ating tribo. Oo naman, nagpigil ako kanina, naghihintay na dumating ang deep sea monster. Agad na nagising ang isang general. Tumayo ang matanda at malamig na sinabi, pumunta ka. Hayaang makita ng matanda, kung ano nga ba ang umaasa sa itim na kaliskis nito, at maglakas loob na pukawin ang ilalim ng linya ng ating Merman clan. Galit na ang isang grupo ng mga general, at sinundan nila ang mga matatanda at mabilis na sumugod sa dalampasigan. Nakikita na ang lahat ay umalis, ang mga dumpling ay mabilis na kumuha ng isang piraso ng karne, ibinuka ang kanilang mga maikling binti, at tumakbo palabas na may buga ng usok. Sa tensyonado at mapagbantay na mga mata ng daang mandirigmang merman, ang Sea Monster Commander na si Hayscale ay lumangoy sa pampang na may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Nang makita ang dakilang elder at isang grupo ng mga mermen na tumatakbo at huminto sa kanyang harapan, ngumiti si Hayscale at sinabing, Big Elder, paano mo naisip ang aming panukala? Itim na kaliskis. Noong nakaraan, malinaw na sinabi ni Lao Shen. Ang ibang mga lahi sa dagat ay takot sa iyo, ngunit kaming mga sirena ay hindi natatakot sa iyo. Kaming mga sirena, di tulad ng mga sirena mo, walang hiya. Alam natin kung ano ang ganti ng pasasalamat at kung ano ang ikot ng karma. Gusto mong isumitin namin, wishful thinking. Kung gusto mong lumayo kami sa daan, kung hindi mo matupad ang aming misyon. Pabayaan na. Galit na sabi ng matanda. Ang ngiti ng itim na kaliskis ay unti-unting nawala, bahagyang umiling siya, at nanghihinayang sinabi, dahil sa matigas ang ulo ninyong mga lalaki kaya kami ay hinahamak ng angkan. Hindi mo ito karapat-dapat, pagkatapos ng araw na ito. Kami, ang pamilyang Kraken, ay gagamit nito ng husto para sa iyo. Pagkatapos noon, mabangis na itinaas ni Hayscale ang kanyang kamay, sinenyasan ang daan-daang Kraken sa likod niya, patayin. Kabanata 2174 na isang kakaibang eksena. Sa isang order mula sa 2174. Ang Kraken na may suot na iba't ibang katad at baluti, na may isang pares ng iskarlata na mga mata, ay naglabas ng mga pagsabog ng pulang ilaw ng mabangis. Ang Daggendong, tulad ng hindi mabilang na mabangis na ahas na naglalabas ng mga titik, ay nagmula sa hukbo ng halimaw sa dagat, na nakakatakot. Ibinuka ng mga sea monster ang kanilang mga bibig at nagsimulang magpakawala ng daan-daang mapangwasak na sound wave. Ang lumalakas na mental power ay parang tsunami na nabasag at umuungal patungo sa mga mandirigmang sirena. Ang mga mandirigmang merman ay alerto din, at sa oras na ito, naglabas din sila ng mga pagsabog ng sonic na Daggendong, at isang mabilis na sandstorm ang itinaas sa dalampasigan. Dahil sa tunog na alon, ang tubig sa dagat at ang buhangin at alikabok ay marahas na nagbanggaan sa baybayin na parang dalawang ganid na hayop, na nakabuka ang kanilang mga ngipin at mga kuko. Om! Ang epekto ng sound wave ay nagdala ng rumaragasang shock wave at kumalat sa lahat ng direksyon. Ang ilan sa mga merman shell house na malapit sa isa't isa ay nagkawatak-watik at direktang nabasag, at hindi mabilang na mga pira-piraso ang lumipad na parang mga shrapnel. Patayin. Gitling. Pinangunahan ni Tiger Ray at ng isang grupo ng mga general ng sirena ang mga mandirigmang sirena upang harapin ang sirena. Ang mga talento at estilo ng pakikipaglaban ng Kraken at ng merman ay halos magkatulad, at natural na alam ng magkabilang panig ang ilalim na linya. Sonic battle, sa napakaraming tao, mahirap magkaroon ng mataas at mababang antas. Bukod dito, ang dalawang karera ay may napakataas na pagtutol sa sound wave at mental power. Ang tila mabangis na labanan ng sound wave ay higit pa sa isang paghihikayat bago ang digmaan. Ang ilang mga long-range na nakakasakit na pamamaraan ay may maliit na epekto sa magkabilang panig. Alam ng magkabilang panig na sa pamamagitan lamang ng paggamit ng malapit na hanay, paggamit ng cultivation base at mga kasanayan sa pakikipaglaban upang lumaban sa isa't isa, maaaring mapagpasyahan ang kompetisyon. Isa-isang si Kraken, isa-isa, matapos mahanap ang target, nagkabanggaan sila at nagkaharap. Keng-keng, mga espada, sibat. Palakol, sigaw ni Jinge. Agad na tumalsik ang dugo sa dalampasigan, at ang ilang mga mandirigma na may mahinang pagtatanim ay direktang napatay sa isang suntok at nahulog sa pool ng dugo. Sa pagsisimula ng labanan, ang mga sirena at mermen ay nagsimulang gumalaw sa lahat ng direksyon, ang mga linya sa harap ay patuloy na nakaunat, at ang saklaw ng pagkalat ay naging mas malaki at mas malaki. Sa dagat, dumami ang Sea Devil troops na lumitaw. Kung titingnan mo mula sa langit, makikita mo ang kakaibang hugis na mga halimaw na mandirigma, ang iba ay may shell-eyed,
ang iba ay may pangil, at ang iba ay simpleng sea monitor lizard. Ang ilang mga Kraken warriors ay kasing laki ng mga bahay, habang ang iba naman ay kasing husay ng mga unggoy, na sumusugod sa pampang para sa daan-daang pulutong. Sa kabaligtaran, kahit na ang buong tribo ng merman ay pawang mga sundalo, ang bilang ay lubhang manipis. Tumigil si Hayscale at ang dakilang elder, sa kabila ng mga tumalsik na dugo sa paligid, wala ni isa sa kanila ang kumilos. Elder. Bagamat hindi ipinadala ng ating Sea Demon Army ang buong hukbo sa pagkakataong ito, ang mga tropang darating dito ay hindi isang bagay na maaaring pigilan ng iyong tribo. Kahit saglit lang suportahan ng mga elite sa paligid mo, may puso ka ba talaga? May kinalaman din ba ang mga babae at bata na iyon? Ngumisi si Hayscale. Ang ating mga merpeyo ay pagod sa digmaan, ngunit kahit na lalaki, babae, o bata, hindi tayo natatakot sa digmaan. Biglang itinuro ng Great Elder ang pulang coral staff sa kanyang kamay sa langit, at nag-shoot ng asul na liwanag na parang signal flare. Sa tribo, sa mga nakatagong posisyon, isang grupo ng mga babaeng sirena at mga teenager na matagal nang naghahanda sa pakikipaglaban, ang nakakita ng hudyat at agad na nagsimulang kumilos. Mahigit sa 100 higanteng balista na gawa sa sinaunang panahong mga bato at espesyal na kahoy, na may 2 pitong na nakatayo sa bawat gilid. Sa halip na mga arrow, ang launch pad ay napuno ng tubig at mga bato sa mga uka. Bagamat karamihan sa mga babaeng sirena at mga teenager na ito ay hindi mataas sa cultivation, mayroon silang parehong talento sa mga sirena. Mabilis nilang ginamit ang pamamaraan ng yelo upang i-freeze ang mga bato at tubig, at pagkatapos ay inilunsad ang mga higanteng balista sa direksyon ng pagsalakay ng kaaway sa tabing dagat. Mahigit sa 100 malalaking rock ice sphere ang tumawid sa isang mahabang parabola at nahulog sa kampo ng hukbo ng demonyo sa dagat. Ang mga Sea Devil troop na iyon na may mababang antas ng cultivation ay biglang naging cannon fodder at nagdusa ng matinding casualty. Ang hukbo ng demonyong dagat, na orihinal na nagplanong sumugod sa mersenaryong tribo at pagpatay, ay biglang natalo, at ang ilang mga demonyo sa dagat ay nagsimulang manginig at hindi ng ahas na sumulong ng padalos-dalos. Sa tingin mo ba, sa ganitong uri ng sandata ng digmaan na luma na sa loob ng libu-libong taon, mapipigilan mo ang hukbo ng demonyong dagat na inutusan ko ng mga itim na kaliskis? Malamig ang mga mata ni Hayscale. Hindi ito isang sandata na magpapatalo sa iyo, ngunit ang gulugod ng ating sirena. Seryosong sabi ng matanda. Sumubsob ang mukha ni Blackscale, Bone. Isang grupo ng mga lalaki na binugbog ng angkan para makatakas sa Sodom, pinag-uusapan pa rin ang tungkol sa gulugod. Hindi kami tumakas, ayaw lang namin na ginagamit ng iba na tulad yung mga sirena. Pinipili na lang natin ang guard the more precious things, sabi ng matanda. Haha, kalokohan. Okay. Pagkatapos ay papatayin kita, ang dakilang elder na nagbabantay sa angkan, at pagkatapos ay tingnan kung napakalakas ng iyong angkan. Biglang natabunan ang dalampasigan, at ang ilang mga petang ay labis na nagulat kaya't lahat sila ay napaatras. Matanda. Nag-aalalang sigaw ng ilang general ng sirena. Ngunit ang matanda ay hindi natakot, at may isang tungkod sa kanyang kamay, naglabas din siya ng isang banal na panggigipit. Kumislap ang mga mata ni Blackscale, Emph. Nakakatuwa, maaari kong hayaang maglaro ang pangkalahatang ito saglit. Nakita kong gumalaw ang itim na kaliskis na ahas, may hawak na gintong sibat, at isa itong saksak sa matanda. Kahit matanda na ang matanda, hindi naman mabagal ang kanyang tugon. Gamit ang isang maliit na staff, isang malaking water ball ang lumitaw sa harap ng Blackscale. Mahusay ang resistensya ng water polo na ito, bagamat madaling tumagos ang sibat, ngunit ang itim na kaliskis ay kinaladkad saglit. Ang matanda ay mabilis na nag-spell, at ang bola ng tubig ay naging ice cube, na nagyayelo sa mga itim na kaliskis sa loob. Humph! Ang mga itim na kaliskis ay nanunuya sa bloke ng yelo, at isang puwersa ng kaguluhan ang pinakawalan, at ang bola ng yelo ay direktang nabasag. Hindi mo mabitawan ang iyong mga kamay at paa dito, pumunta tayo sa iyong tribo upang maglaro. Ngumiti ng masama si Blackscale, kinilipot ang katawan ng ahas, at mabilis na lumipad papunta sa tribo. Nang makita ito ng matanda, alam niyang may mali, kaya mabilis siyang lumipad para makasabay. Kasabay nito, sa tabi ng isang balista, sumisigaw ang isang matangkad, baby-face na lalaki na maputi ang kutis, mahaba ang buhok at may shawl sa ilang babaeng sirena. Let's go. This is too weak. Hindi nito mapipigilan ng Sea Demon Army. Tumakbo ka. Ang mga Sea Demon Army na iyon ay pumapatay ng mga tao nang hindi kumukurap. Sigilan na ang umamin. Hindi rin naman siya naiintindihan ng ilang babaeng mermen kaya nagayos na lang sila at nagpatuloy sa paghahanda ng ice ballista. Napasabunot sigilan sa buhok niya, mga ate. Huwag kayong aalis kung hindi kayo pupunta. Saan napunta yung dumpling? Maliit na hayop pa. Hindi ba ang dumpling ang iyong patron saint? Bakit wala ito sa templo? Ano ang dapat kong gawin kung matapakan ako ng grupo ng mga Sea Devil troop na iyon at masaktan? Medyo nainasipitang nang makitang humahadlang siya sa kanya, ilang beses siyang pinagalitan at sinabihang umalis na siya ng mabilis. Sa sandaling ito, lumipad mula sa malayo ang figure ng Hayscale. Sa himpapawid,
Direktang iwinagayway ni Hayscale ang kanyang gintong sibat, at nakakita ng kulog at kidlat, tulad ng isang kadena ng kuryente, na nagdudulot ng kalituhan sa tribo. Boom! Malaking bilang ng mga shellhouse ang sinabog, at 3 balista ang direktang nawasak sa isang suntok. Sa gitna ng hiyawan, na kuryente na parang coke ang mga mermen, babae at bata sa tabi ng balista. Nako! Malaking bagay ito. Hayaan mong tumakbo ka para sa iyong buhay at huwag makinig sa akin. Bulalas ni Gillan, na may nervyos na ekspresyon sa kanyang mukha, at tumakbo sa likod ng bundok. Ang unang elder ay humabol sa kanya, galit na galit, itim na kaliskis. Magkaroon ng kakayahang lumaban sa matandang lalaki. Anong uri ng kakayahan upang aibuli ang mga batang iyon? Lumapag ang Black Scale sa bakanteng plaza at tumawa ng malakas. Elder, nabuhay ka ng libu-libong taon, hindi mo ba alam na walang matatanda at bata sa harap ng digmaan? Ako lang ang mga kaaway. Ang gininto ang kulay sa kamay ni Hayscale ang sibat, kulog at kidlat ay pumutok. Ang kanyang mga mata ay malungkot na nagsabi, tatanungin kita sa huling pagkakataon, nasaan ang bagay na iyon? Ang matanda ay tumayo ng mahigit 10 metro ang layo, at desididong sinabi, hinding-hindi mo gustong malaman. Kasabay ng pagbagsak ng boses, nagspell na ang elder, hindi mabilang na nagyayelong magulong kapangyarihan ang nagtipon sa kanyang harapan, at sa isang ice crystal na bagyo, isang higanteng nagyayelong espada ang sumambulat sa hangin patungo sa itim na kaliskis. Ngumisi si Black Scale, hindi umaatres ngunit umaasenso, na may nakamamatay na layunin sa kanyang mga mata, isang kidlat ng kidlat ang kumislap mula sa kanyang sibat, tulad ng isang kulog na dragon na lumalabas sa dagat. Nilinang ko na ang banal na katawan, at natatakot pa rin ako sa iyo, ang matandang babae ng Sacred Heart. Tanging ang mga basag na tunog ng mga ice crystal ang naririnig, at ang mga itim na kaliskis ay nag-iwan ng mga gasgas sa kanya kahit gaano pa karami ang basag na yelo. Sinaksak ito ng malaking matanda. Ang bilis ng katawan ng Great Elder ay natural na hindi makakasabay sa matulin at marahas na itim na kaliskis. Huli na para maiwasan ang pangunahing punto ngayon. Nang mapaatla ang mukha ng matandang sirena, sa kidlat ng kidlat, isang maliit na itim at puting figure ang sumugod mula sa likuran. Ang Patron Saint. Bulalas ng matanda nang makita ang dumplings na lumalabas sa kanyang harapan. Sa himpapawid, ang mga dumplings sa harap ng matandang babae ay sumigaw, na nakaharap sa kidlat na sibat na umaatake mula sa harapan. Nang makitang ang sibat ay unang tumagos sa katawan ng mga dumplings, isang kakaibang eksena ang nangyari. Kabanata 2175 Exorcism. 2175. Ang sibat at katawan ng Black Scales ay nagkaroon ng mahiwagang pagpapalihis sa isang iglap. Ito ay tulad ng isang uri ng puwersa na pilit na naghihiwalay sa espasyo at nagpapalit ng orbit. Ang nakamamatay na suntok ni Hayscale ay direktang na block, na nagpapahintulot kay Hayscale, Tang Yuan, at ang Great Elder na dumaan. Biglang tumalikod si Hayscale, hindi makapaniwalang tumingin sa dumplings, at pagkatapos ay tumingin sa kanyang sibat, sigurado siyang tama siya, hindi siya maaaring gumawa ng ganoong mababang antas ng pagkakamali. Ngunit pinalihis sila ng mga multo at Diyos sa kalagitnaan ng pag-atake. Ano ang sitwasyon? Ang unang elder ay nasa sabik na may luha sa kanyang mga mata, pinulot ang malagkit na mga bola ng bigas, at napabulalas ng may damdamin, salamat sa negil iligtas buhay na biyaya ng Patron Saint. Walang kwenta ang pagiging matanda. Kailangan ko pa rin ang Patron Saint para iligtas. Ang Patron Saint. Ang Black Scales revealed a touch ang kulay ng pag-iisip, biglang may naalala, tumingin sa eye hall, tapos tumingin sa dumplings. Pwede ba? Baka itong si Baizu ay isang pisyo. Bulalas ni Helian. Nabasag ang mga dumpling, at ang paa ng oso ay kumamo sa kanyang mabalahibong tainga, tila nag-aalala kung ano ang gagawin. Ang mga itim na kaliskis ay nagpakita ng matingkad na mga mata, at siya ay tumawa, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng hindi inaasahang pag-aani. Narinig ko na ang pisyo ay may kakaibang talento ng pag-alis ng kasamaan, sa libu-libong mga banal na hayop. Maiiwasan nito ang anumang nakamamatay na pinsala sa mundo. Kung ang pisyo ay mamamatay, ang tanging paraan ay ang natural na mamatay sa katandaan. Nang matalo si Emperor Chiyo sa labanan, isang grupo ng mga hayop na sumunod sa kanya ang namatay, ngunit si pisyo lamang ang hindi maaaring mamatay. Kung ito talaga ang one-of-a-kind mythical beast sa Beiji, pagkatapos ay bawiin mo ito, ang iyong kamahalan ay magiging napakasaya. Nang marinig ito ng matanda, dali-dali niyang niyakap ang mga dumplings, huwag mo nang isipin na kunin ang patron. Ang lumang bagay, kung wala ito, namatay ka ngayon, at gusto mo akong pigilan. Umungol si Hayscale, tumaas ang figure isang madilim na hangin ay muling bumunot ng sibat patungo sa dakilang elder. Isang magulong kapangyarihan ng kaharian ng banal na katawan ang nagdala ng rumaragasang buhawi at inatake ang dakilang elder. Gustong bitawan ng matanda ang dumplings, ngunit yamakap ang dumplings sa leeg ng matanda at samabit sa matandang babae. Ang unang matanda ay biglang may napagtanto, hindi na umiwas, ngunit dumiretso na. Sa sandaling lalamunan na ng itim na hanging buhawi ang matanda, nagkaroon ng isa pang kakaibang paglilipat. Parang nagbago ang takbo ng buhawi, pumipihit at umihip sa gilid.
Kinuha ang pagkakataong ito, ang mga tauhan ng dakilang elder ay kumonekta, at ilang malamig na bituin ang lumitaw sa hangin, at ang asul na yelong on ay naglabas ng higit sa 100 mga tinak ng yelo. Sususususo, ang Ice Thorn Shot patungo sa Black Scale. Ang katawan ng ahas na may itim na kaliskis ay kumilos ng napakabilis. Pagkatapos ng isang twist upang maiwasan ang tinak ng yelo, ang gintong sibat ay kinaladkad sa lupa, na gumuhit ng isang hugis arco na ice track. Isang agos ng tubig na tulad ng mga baging ang lumipad palabas sa nagyayelong kanal na ito, na pinagsama sa makakapal na mga lubad. Si Snake Dungeon. Ang kadena ng tubig ay naging hindi mabilang na mabangis na ahas na nagsuka ng mga titik, na nakagapos sa Great Elder. Sa pagkakataong ito, ang dakilang elder ay hindi na makatakas pagkatapos ng lahat, at ang kanyang mga kamay, paa at katawan ay direktang nakatali, na nagpapahirap sa paggalaw. Ang mga dumplings ay direktang nakatali doon sa sandaling ito, sumisigaw ng ouch, ngunit walang magawa. Basta hindi fatal damage. Anong silbi kahit magdala ka ng pisyo? Siya. Pinahihit ang itim na kaliskis na sibat sa kanyang kamay, at sinabing mapanlit, mukhang mataas pa rin ang tingin ng general na ito sa iyong sirena, iyon lang. Lakas, gusto mo pang mamatay? Mukhang galit ang dakilang elder, biglang na-activate ang kapangyarihan ng kaguluhan, at isang malabong asul na ningning ang namukadkad sa kanyang katawan. Kaagad na sumunod, isang misteryosong puwersa ang direktang nagpawalang bisa sa spell ng si Snake na nagbigkis sa kanya. Ang bagay na iyon ay nasa iyong katawan. Natigilan sandali si Haze Scale, pagkatapos ay tuwang-tuwa. Hindi nagsalita ang Great Elder, at nang samandal siya sa kanyang tungkod, isang puyo ng yelo ang lumitaw sa ilalim ng katawan ng itim na kaliskis. Oops! Napagtanto ni Haze Scale na siya ay pabaya, ngunit huli na. Boom! Gitling! Tila isang bulkang yelo ang sumabog, at isang bagyo ng mga kristal na yelo ang pumailan lang sa kalangitan, na direktang dumurog sa mga itim na kaliskis sa kalangitan. Ang mga siksik na pira-pirasong kristal ng yelo ay parang hindi mabilang na matutulis na talam, at maraming sugat ang iginuhit sa itim na kaliskis, at asul na dugo ang mga tumalsik. Kahit na ito ay nilinang sa banal na katawan, ang banal na katawan ay nahahati din sa mga kalakasan at kahinaan, at hindi ito nangangahulugan na ang banal na katawan ay ganap na makakalaban sa pag-atake ng Sacred Heart Realm. Ang baluti ng Black Scale ay nawasak at napunit, at nahulog sa lupa, na may pahid ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay puno ng mapanglo na galit. Matandang babae, isa itong pisyo at isang sanggol, nakakagulo talaga, pinilit mo ako. Itinutok ni Haze Scale ang kanyang sibat sa hangin, at tatlong magkakasunod na kulog ang sumabog sa hangin. Boom boom boom. Dumagundong ang kulog ng 3 beses, tila nagpapadala ng isang uri ng signal. Hindi nagtagal, narinig ko ang tumatagos na busina mula sa dagat. Woo! Ang mga alon ay gamulong daan-daang metro ang taas. Isang itim-asul na behemoth na may lapad na daan-daang metro ang nagpakita ng tunay na anyo nito mula sa dagat. Parang napakalaking ulo na parang bundok, na may pares ng pula at itim na mata, parang dalawang blood moon. Nang ang mga galame ay nakaunat mula sa dagat hanggang sa lupa, natuklasan nila na ang haba ng kanilang mga galame ay lumampas na sa 1 kilometro. Daan-daang mga halimaw sa dagat, na tumutugtog ng mahahabang sungay ng kabibe, ay nakatayo sa ibabaw ng behemoth na ito, malinaw na gumagamit ng isang espesyal na ritmo upang kontrolin ang digmaang hayop na ito. Boom! Gitling! Isang galame ang idiniin sa dalampasigan, parang isang bundok ang idiniin. Ang isang grupo ng mga sirena, at maging ang mga sundalo mismo ng Sea Devil Army, ay walang oras para makatakas, at sila ay nadurog na sa laman. Itim na kaliskis. Gaano karaming tao sa ating dalawang angkan ang napatay ng mga higanteng halimaw sa malalim na dagat mula noong sinaunang panahon? Hindi ka ba natatakot na hatulan ng iyong mga ninuno dahil sa paggamit ng mga halimaw bilang sandata? Galit na sabi ng matanda. Basta ito ay kapaki-pakinabang sa pamilya Kraken, kahit na ito ay isang higanteng malalim sa dagat, maaari itong alalahanin at gamitin, kaya bakit hindi? Napangisi si Haze Scale, kaming Kraken ay hindi kasing pikan gaya ninyong mga sirena. Matigas ang ulo. Hindi magtatagal, ang lugar na ito ay masisira sa lupa. Kailangan mo pang itago ang kayamanan ng matigas ang ulo at tumanggi na ibigay ito. Ang iyong angkan. Hindi ba sulit itong iligtas? Namumula ang mukha ng matanda, at narinig niya ang isang malayong boses. Lahat ng uri ng hiyawan, pinapanood ang malaking tsunami na paparating, ang mga galami na parang bundok ay umakyat sa dalampasigan, ang kanyang mga mata ay medyo nanginginig. Ngunit sa sandaling ito, isang pares ng mga piling sirena ang umaatake sa tribo. Halika na dali. Si Tiger Ray at ilang iba pang mga general, na puno ng dugo, ay sumigaw ng malakas, matanda. Tulong tayo. Malinaw, pagkatapos talunin ang mga sirena sa dalampasigan, sumugod sila upang tumulong. Nang makita ang walang takot na titig sa mga mata ng mga general na ito, ang unang elder ay hindi napigil ang magmukhang nagulat, ang kanyang mga mata ay namula, at sinabi niya sa itim na sukat, kahit na mayroon kang malalim na halimaw sa dagat, hindi ka magtagumpay. Tumingin si Black Scale sa kanya at pinalibutan siya. Isang grupo ng mga mercenary masters na nakatira doon ay nanunuya, okay.
Kung gayon ang general ay papatayin kayong lahat ng isang higanteng halimaw. Pagkatapos ay hukayin ang mga bagay mula sa tiyan ng iyong matandang babae. Lumilipad, tumangay sa direksyon ng higanteng halimaw. Wala siyang balak na ipagpatuloy ang pakikipagsapalaran at pakikipaglaban. Gamit ang deep sea monster bilang isang thug, maaari niyang ganap na aanihin ang mga benepisyo. At ang paglapag ng higanteng halimaw sa malalim na dagat ay yumanig sa lupa malapit sa tribong merman. Rumble, rumble. Bato na kasing laki ng mga bahay na gumulong pababa sa bundok. Sa sandaling ito, ang barbarian na sigilan ay nakaharap sa mapanganib na tuktok ng bundok, nagmamadali at umaakyat saglit. Tuo tuo, tuo tuo. Huwag kang ma-accident. Nandito ako para iligtas ka. Habang tumatakbo sigilan sa kalagitnaan, bigla niyang nakita ang isang malaking anino na lumilitaw sa hangin. Pagtingin sa itaas, ito ay isang galami ng malalim na halimaw sa dagat, na nangyaring dumaong sa lugar na ito. Ah! Sigaw ni Gillen, sumisigaw. Isang malakas na putok lamang ang narinig, at ilang burol ang direktang nadurog sa mga lambak. Nang umalis ang mga galami, lumabas si Gillen mula sa isang tumpok ng mga bato, nahihiya at puno ng dugo. Sa pagtingin sa lambak na ganap na nadurog at walang buhay na bagay sa kanyang harapan, ang mukha ni Gillen ay mapula, ang kanyang mga balikat ay nanginginig, at ang kanyang paghinga ay mabigat. Tukuto. Ang kanyang mga kamao ay unti-unting kumuyam ng mahigpit. At ito kasabay nito, si Yefan, na nasa kuweba at nakalubog sa kanyang paglilinang, sa wakas ay nakaramdam ng mali sa sandaling ito. Kabanata 2196 na Chingwo. Ang marahas na pagyanig ng 2196. At ang bumabagsak na graba, kahit na hindi ito lumuwag sa mga paghihigpit ng kulungan ng kuweba, mayroon pa rin itong epekto. Binuksan ni Yefan ang kanyang mga mata, kahit na ginamit niya ang Hidden Dragon Art, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag pa rin ng nakakapasong gintong apoy. Sa sandaling gumalaw ang kanyang isip, kumalat ang isang pakiramdam ng kamalayan. Ang espiritual na pagpigil na naramdamang napakalakas sa yungib ay wala ng silbi. Ang kamalayan ni Yefan ay tumagos sa pagbabawal, na sumasakop sa buong tribo ng merman at maging sa mga nakapaligid na dagat. Si Yefan ay nakaupo sa kuweba, ngunit siya ay may hindi nakaharang na pagtingin sa sitwasyon sa labas. Oops! Ang kanyang mental na kapangyarihan ay hindi pa nagagawang lumakas, tulad ng isang karagatan. Ngunit walang intensyon si Yefan na maging masaya tungkol dito. Hindi niya maiwasang umiwas at tumakbo palabas ng kuweba. Ang espiritual na pagbabawal na itinakda ng mga mermen ay orihinal na isang pader na bakal para kay Yefan. Ngunit ngayon, tulad ng bulok na kahoy, ito ay sapilitang binasag ni Yefan. Hinawakan ni Yefan si Xiao Jin na nakahiga sa labas ng kuweba, tumingin sa natulala na si Jiaolong, at pinagalitan, ikaw na sakam na ahas. Ganito sa labas. Bakit hindi mo ako tinawagan? Labis na naagrabyado si Xiao Jin. Guro, tinawagan kita, ngunit hindi ka tumugon, at nag-aalala ako na maabala ang iyong paglilinang, sa takot na baka mabaliw ka o kung ano. Guro, buong puso kitang iniisip. Okay lang na pumatay ng ilang sirena, pero hindi mo magagawa may nangyari. By the way, gum on ka na ba, Master? Ayos ka lang ba? Hindi talaga kayang pabulaanan ni Yefan ang taong ito, pagkatapos ng lahat, para sa kanyang ikabubuti ang lahat. Ang susi ay may kinalaman ito sa kanyang paglulubog sa saya ng Infinite Soul Shaping. Kawili-wili ang pagsasanay na ito na hindi ko mapigilan. Makulat ka, hindi ko alam kung kanino ako matututo. Sabi ni Yefan na may mabagsik na mukha. Muling sinulyapan ni Xiao Jin ang lalaki, naninira sandali, ngunit hindi umimik. Umiwas si Yefan, at ang figure ay nawala kay Xiao Jin. Itinagilad ni Xiao Jin ang kanyang ulo, tumingin sa kuweba ng may kaunting pagdududa, at lumipad upang subukang pumasok ng direkta. Bang! Gitling! Isang invisible force ang yumanig kay Xiao Jin. Nagulat si Xiao Jin at tumingin sa direksyon kung saan umalis si Yefan. Sa hindi kalayuan, tuluyan ng dumaong ang deep sea monster. Ang isang dosenang galami ay parang isang dosenang crisscrossed mountains, gumugulong pataas at pababa, at ang beach at ang merman tribe ay na-invaded sa isang gulo. Bagamat ang karamihan sa mga sirena na may mahusay na paglilinang ay lumipad sa hangin upang maiwasan ang mga mapangwasak na galami na ito, mayroon pa ring ilan na hindi nakaiwas at direktang nadurog. Sa oras na ito, ang hukbo ng demonyo ng dagat ay umatras na sa dagat, at hindi na nila kailangang lumahok sa digmaan. Sa harap ng deep sea giant monster, makakasagabal lang sila. Tumayo si Hayscale sa himpapawid, nakatingin sa isang grupo ng mga sirena na umaatres, nakangiti, idiin mo. Wala ni isa. Isang grupo ng mga siren mages ang tumanggap ng order at nagpatugtog ng kakaibang melody, isang mahaba at komplikadong melody. Dahil sa mga sound wave, sinimulan ng mga higanteng malalim na dagat ang pag-atake sa mga merpeople sa isang nakatarget na paraan. Ang deep sea monster ay may mababang katalinuhan, ngunit hindi ito natatakot sa mental attacks. Ito ay kasing tigas ng bakal. Ito ay may sobrang tatag, ang mga belang braso ay maaaring ipanganak, at ang mga sirang shell ay maaaring gumaling. Ang tanging paraan para patayin ito ay sirain ang mga pangunahing panloob na organo nito, na dapat alisin sa tiyan nito.
Ang pag-atake sa bibig ay epektibo. Nilingon ni General Tiger Ray ang kanyang ulo at sinabi sa matanda, Elder, mangyaring akayin ng isang tao upang akitin ang higanteng halimaw, at aakayin ko ang isang tao upang makahanap ng pagkakataong sumugod dito. Go! Lahat ng spellcaster. Lahat ay kinaladkad ang higanteng halimaw na ito gamit ang matandang katawan. Nanguna ang matanda, at ang isang grupo ng mga mermen ay nagsagawa ng mga spell ng kanilang angkan, sunod-sunod na mga palaso ng yelo, mga sibat ng yelo, mga dragon ng tubig, mga talim ng hangin, at binati ang higanteng halimaw sa malalim na dagat. Ngunit ang mga spells na ito, kahit na ito ay ang kapangyarihan ng kaguluhan ng mga matatanda, ay hindi maaaring mag-iwan ng anumang halatang bakas sa katawan ng deep sea monster. Ang malakas na defensive power ng deep sea monster ay nagpaparamdam sa mga pitang na desperado. Ang sinag ng tigre ay kumuha ng 7 o 8 merman elite at tumakbo sandali, sinusubukang dumaan sa puwang ng isang galami at pumasok sa tiyan ng higanteng halimaw. Ngunit nang makapasok na sila sa ilalim ng mga galami, nakita nilang biglang damiin ang mga galami. Hindi maganda. Ito ay isang bitag. Nang makita ito, ang dakilang elder ay namutla sa takot. Ang mga itim na kaliski sa hangin ay nanunuya, stupid na sirena, sa tingin mo ba ay napakababa pa rin ang katalinuhan ng mga deep sea giants na ating pinaamo? Sa utos ng ating Kraken clan, ang mga deep sea giants ay walang kapintasan. Mabilis na pag-urong. Malakas na sumigaw ang sinag ng tigre, at mabilis na tumugon ang mga piling sirena, kaya kailangan nilang iwasan ito ng diretsyo. Ngunit hindi ko inaasahan na ang hindi mabilang na mga bilog na butas tulad ng mga suction cup sa mga galami ng higanteng halimaw ay nag-spray ng malaking halaga ng itim na likido. Ang mga itim na likidong ito na may amoy, tulad ng isang makapal na itim na bagyong ulan, ay nahulog sa isang grupo ng mga peteng tulad ng Tigre Ray. Ang mga mersenaryong elite ay napahiyaw, ang itim na likido ay lubhang kinakaing unti-unti at nakakalason, na nag-iiwan sa kanila ng mga galos sa buong katawan, ang kanilang mga mukha ay naging itim, at sila ay bumagsak sa lupa at nagsuka ng itim na dugo. Nang makita ang eksenang ito, ang iba ang mga taong peteng sa ibaba ay lubos na nataranta, paano nila nalalapitan ang mga nakakatakot na halimaw. Sa sandaling ito, isang figure ang dumaong sa isang sirang shell house, si Yefan iyon. Nang makita ang sitwasyong ito, nakaramdam ng inis si Yefan saglit, at huli pa rin siya. Akmang kikilos na siya, bigla niyang nakita ang isang figure na nagpagulo sa kanya, na tumatakbo. Napakunot ang noo ni Yefan, ang lalaking tumatakbo, nakasuot ng malalaking pantalong balat at puro puti, ay si Gillen Gretelto. Walang nikititing ng ngiti sa labi ng sanggol si Gillen sa mga oras na ito, nakakunot ang mga kilay, at puno ng galit ang mga mata. Natigilan ang mga matatanda at ang iba pang grupo ng mga mermen nang makita siyang tumatakbo pasulong. Lalo na ang ilang babaeng mermen, dahil malinaw na nakatakas si Gillen, bakit sila bumalik? Gilon, delikado dito. Tumakas ka. Mabilis na sumigaw ang Great Elder. Sa mga araw na ito, nagdudulot din si Gillen ng kabaitan at kagalakan sa tribo. Talagang gusto ng lahat itong tinatawag na biologist na baliw na nagsasalita, na huhumaling sa maliliit na hayop. Kahit na gusto ng taong ito na pumasok sa templo araw-araw at hawakan ang Patronus, hindi ito nakakainis. Ang batang barbarian na ito, sa hindi nalalaman, ay talagang nag-iwan ng magandang impresyon sa tribo ng merman, at natural na walang gustong makita siyang mamatay ng trahedya. Pero walang balak umatras si Ji-lun. Itinuro niya ang higanteng halimaw sa malalim na dagat at pinagalitan, ikaw. Ikaw ito. Pinatay mo ang pamilya Tuo-Tuo. Pinatay mo si Tuo-Tuo. Napatulala ang isang grupo ng mga halimaw sa dagat, sino ang lalaking ito? Sino si Toto? Sa kabilang banda, napagtanto ni Yefan at ng ilang petang na pumunta si Ji-lun dito para humingi ng hustisya para sa pamilya ng Groundhog. Sumimangot si Hayscale, maingay, barilin mo muna siya hanggang mamatay. Nagpatunog ang mga siren mages ng sungay ng kabibe, at lumingon ang higanteng Blood Moon Giant ng Deep Sea Giant, at isang higanteng galami ang damiin kay Jiren. Gilon. Gatlang M. Ang ilang mga sigaw ay nagmula sa mga mermen, at ilang mga spelling ay ibinato, ngunit hindi nila napigilan ang pag-atake ng galami. Boom! Sa isang kisap mata, natatakpan ng mga galami si Gillen. Huwag na ulit makakita ng kalahating figure. Ang Great Elder at isang grupo ng mga sirena ay hindi makatiis na manood pa. Nakikita ng lahat na mabait si Gillen sa kanyang puso, kung hindi ay hindi siya pumunta dito para ipagsapalaran ang kanyang buhay para magprotesta dahil sa isang grupo ng mga tuyong daga. Ang mga mabubuting tao ay dinudurog ng ganito, syempre hindi nila matiis. Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata. Wala siyang balak tulungan si Ji-lun ngayon lang. Noong nakita ko si Ji-lun dati, si Yefan ay malubhang nasugatan, ang kanyang Yuan Shen ay nasira, at ang kanyang lakas ng pag-iisip ay mahina na, ngunit wala siyang napansin. Ngunit sa pagkakataong ito, nalaman ni Yefan na ang produktong ito ay medyo kakaiba. Biglaan. Isang lumalakas na pamimilit, na may aura ng malakas na sigla, kumalat mula sa posisyon kung saan nawala si Gillen. Zize. Mga butil ng saya na parang apoy na enerhiya, tulad ng hindi mabilang na berdeng mga sinulid ng damo, na lumabas mula sa ilalim ng mga galami ng malalim na halimaw sa dagat.
Kabanata 2177 Garuda. 2177 Sa sumunod na segundo, nagkaroon lamang ng malakas na dagandong, at nakita ko ang isang matipunong lalaki na may katawan na halos 3 metro ang taas. Ang kanyang mga kalamnan ay parang mga eskulturang bakal, at ang kanyang mga mata ay pumuputok ng asul na apoy, na nakatayong may pagmamalaki. Bagamat napakamaharlika na ng katawan ng higanting lalaki, sa harap ng deep sea giant monster, para talaga siyang langgam. Ngunit gayunpaman, umasa ang higanting lalaki sa lakas ng kanyang laman upang pilitin na iangat ang malabundok na galame. Ang sigaw ng higanting lalaki, ang kanyang mga mata, maging ang kanyang ilong at bibig, mula sa loob palabas, ay naglabas ng cyan flames. Kahit na puno ng muscles ang mukha niya at mukhang maraming old town, hindi na ito ang bilog na baby face, pero makikilala pa rin, ito si Gillen. Nakita ko si Gillen na bahagyang yumuko ang kanyang mga tuhod, at pagkatapos ay itinulak ng husto ang kanyang mga binti sa lupa, at ang lupa ay biglang gumuho sa isang malalim na hukay. Sinamantala ni Gillen ang kanyang lakas, tinulak ng 2 kamay, at itinulak ang mga galame. Lumapag ang mga galame, at gumawa ng malakas na ingay ang lupa. Natulala na ang isang grupo ng mga mermen, kasama na ang mga matatanda, anong klaseng abnormal na kapangyarihan ito. Bagamat hindi naman kasing bigat ng bundok ang mga galame ng deep sea monster na ito, tiyak na maihahambing ito sa bigat ng bundok. Itong si Gillen lang ay katumbas ng pagtulak ng bundok palayo. Nakita ni Yefan, na nasa malayo, ang eksenang ito, lumiwanag ang kanyang mga mata, at isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Holy Realm! Sino ito? Isang desperado lang na baliw, sinong mag-aakala na ang lakas ng taong ito ay sobrang galing. Hindi tumigil doon si Gillen. Sa kaunting puwersa sa kanyang mga paa, ang kanyang katawan ay lumipad ng daan-daang metro sa hangin. Ang kanyang super air superiority ay nagpapabuka sa kanyang mga pakpak na parang agila sa hangin. Nakita ko ang mar-angle na braso ni Gillen na nakaunat patungo sa karagatan. Sa kailaliman ng karagatan, nagkaroon ng magulong tunog ng pagbasag ng tubig, at isang nagninangas na pulang ilaw ang sumabog mula sa mga alon. Parang nagninangas na bituin, nahulog ito sa mga kamay ni Gillen. Ito ay isang gintong higanting palakol na may mga apoy at mga pattern ng banal na ibon na nagninangas sa buong katawan nito. Ang palakol lamang ay higit sa 2 metro ang lapad, at ang pinakamakapal na bahagi ay halos kalahating metro. Ang mahabang hawakan ng higanting palakol ay higit sa 4 na metro, kasing kapal ng haligi ng patio. Maging ang matipunong katawan ni Gillen na parang isang maliit na higanti ay mukhang maliit sa harap nitong higanting palakol. Nang hawakan ni Gillen ang higanting palakol sa magkabilang kamay, ang pulang-pulang apoy sa higanting palakol ay naging naglalagablab na apoy ng turkesa. Sa pattern ng banal na ibon sa palakol, ang pares ng mga mata ng banal na ibon ay sumabog sa ginintoang pulang kinang, na parang buhay. Ito ba, ang sagradong relic ng Master, ang higanting palakol na Garduro? Biglang may naisip si Helia nang makita niya ang banal na sandata na ito, at napasigaw na may luha sa kanyang mga mata, ikaw ang barbarian na hari. Bukhar, bakit ka nandito? Ang mga matatanda at isang grupo ng mga mandirigmang sirena ay natauhan na, dahil kung tutusin, ang mga sirena ay matagal nang naninirahan sa ligaw at mas alam ang tungkol sa kultura ng ligaw. Ito ang Garuda Giant Axe. Jiren ang kasalukuyang Barbarian King. Hindi rin kapanipaniwala ang pakiramdam ng matanda. Tila hindi narinig ni Gillen ang kanilang mga salita. Sa oras na ito, galit lang ang nasa mata niya sa deep sea monster. Nakita kong may hawak siyang higanting palakol sa magkabilang kamay, nakayuko ang katawan sa ere, tapos sumabog ang bewang at kalamnan ng tiyan. Mabangis na nahulog ang higanting palakol. Blam lala. Tulad ng isang thunderbolt, isang cyan flame giant bird ang lumipad mula sa palakol, na naglabas ng isang matalim na light curtain ng cyan flames, na pumutol ng patayo sa katawan ng deep sea monster. Yaong mga sea monster mages sa tuktok ng deep sea giants, sa tuwing sila ay naaantig ng cyan flame, ay direktang nawasak sa hindi mabilang na mga piraso. Sa malaking katawan ng higanting halimaw, isang cyan black gap ang nabasag, parang bangi na patuloy na nagbibitak, at ang itim na dugo ay patuloy na lumalabas mula sa iba't ibang maasim at mabahong likido. Tulad ng tunog ng pagguho ng lupa, ang deep sea monster ay sumandal, nahati sa 2 hati, at nahulog muli sa dagat. Hindi. Gatlang M. Galit na umungal si Hayscale, hindi makapaniwala na ang deep sea monster ay kukunin ng palakol ni Gillen. Tuwang-tuwa ang mga petang, nakakabingi ang mga tagay. Nang matapos si Gillen sa pagputol ng palakol, mabilis na nawala ang asul na apoy sa kanyang katawan, at nang maluwag ang kanyang kamay, nahulog ang palakol mula sa hangin. Ang iba ay nahulog din ng patayo, at ang kanilang mga katawan ay patuloy na lumiit sa hangin, na naging kanilang orihinal na laki. Nang mahuli si Jiren ng Merman Warrior, bumalik na siya sa normal niyang estado, pawis na pawis, hingal na hingal. Napakapagod, paghihiganti para kay Tuo, paghihiganti. Bagamat mukhang half-dead siya, ang baby face ni Gillen ay puno ng simple at tapat na ngiti, na parang gusto lang niyang ipaghiganti ang pamilyang Marmot, at ang iba ay hindi na mahalaga. Elder, anong nangyayari? Magiging maayos ang iyong Royal Highness, tama. Ang
Sabi ng mga mermaid warriors na may pag-aalala, sa oras na ito, si Jilun na ang kanilang benefactor. Ang unang elder ay umiling at nakangiting sinabi, sa pagkilala sa sagradong relic ng Panginoon, ang espesyal na katangian ng higanteng palakol na Garuda ay naagad nitong may lalabas ang kapangyarihan ng buong katawan. Ang kanyang Royal Highness ang Barbarian King ay dapat patayin sa isang suntok, at ang konsumo ay masyadong malaki, kaya siya ay pagod na pagod. Ngunit para harapin ang isang halimaw na may malakas na kakayahan sa pagbabagong buhay tulad ng deep sea monster, kailangan talaga ng ganitong uri ng explosive power. Isang figurang nababalot ng kulog ang nahulog mula sa langit. Ang gintong sibat sa kamay ni Black Scale ay tumama sa marahas na kidlat, at ang kanyang mga mata ay nakamamatay. Maaari kang tulungan ni Bukohar na patayin ang deep sea monster, ngunit hindi niya mapoprotektahan ang sarili niya ngayon. Ngayon, ako, Black Scale, ay papatayin ang lahat ng iyong Mermaid Guardian clan at ang kasalukuyang barbarian na hari. Ngayon, ito ay nakatakdang maging ang araw na ang aking Black Scales at ang pamilya Kraken ay yumanig sa ligaw. Nang makita ito, dali-daling dinala ng Elder ang isang grupo ng mga mersenaryong elite upang tumayo sa harap ni Jilun, bawat isa ay may determinadong tingin na hindi natatakot sa kamatayan. Ang mga itim na kaliskis ay napuno ng kapangyarihan ng 100% na kaguluhan, ang kapangyarihan ng kaharian ng banal na katawan. Pinindot, biglang tinakpan ang buong field, na nagdulot ng malaking pagbabago sa isang grupo ng mga sirena. Sa nakaraang labanan pala, hindi pa nagamit ng Black Scales ang buong lakas. Sa isang kritikal na sandali, kapag ang mga itim na kaliskis ay nagbabalak na ay ugoy ang sibat upang patayin ang mga sirena, lahat ng nasa eksena ay nakaramdam ng pakiramdam ng ang nanginginig na pamimilit ng kaluluwa ay biglang bumalot sa madla. Ang nakapalibot sa tribo ng Merman, at maging ang hukbo ng Diablo ng dagat sa tatlong dagat, lahat ay nanginginig. Kung ang pamimilit ng barbarian na hari kanina ay parang bundok na dumidiin sa kanilang mga dibdib, ang ganitong uri ng pamimilit ay dudurog sa kanila kasama ang kanilang mga buto sa pulbos. Ang walang katulad na matalas at malamig na aura na ito ay tumagos sa kaibuturan ng kaluluwa ng bawat isa. Layunin ng espada. Ito ang Sword Intent Power Press. Ito. Paano ito posible? Na may mukhang gulat, biglang lumingon si Hayscale at tumingin sa gilid, kung saan may paparating na lalaki. Ang dakilang elder at isang grupo ng mga mermen ay naninigas din, nakatingin sa mga panauhin na ilang araw na silang hindi nakita ng hindi makapaniwala. Aw! Ang maitim na mata ng Tang Yuan ay nagpakita ng kinang, at tumalon. Isang flutter. Hawak ang Tang Yuan, pinunasan ni Yefan ang malalambot na tenga ng maliit na lalaki, bahagyang tumaas ang gilid ng kanyang bibig, hindi ako tumakas sa pagkakataong ito, naging patron saint talaga ako. Ah, hindi. Itinaas ni Tang Yuan ang kanyang ulo, na parang nagpapahiwatig na hindi siya kailanman tumakas. Gudong, sa kabilang banda, nilunok ni He Lian ang kanyang lalamunan, at nanginginig ang kamay na nakahawak sa sibat. Kabanata 2178 ang leon at ang tupa. 2178. Emperor level na sword intent. Pwede bang ang iyong kamahalan ay Sword God? Pagkatapos ng lahat, ang Demon God Kingdom ay hindi kasing sarado ng Sodom, at ang mga matataas na opisyal ng Demon God Kingdom gaya ng Black Scale ay natural na nag-aalala tungkol sa ilang mahahalagang kaganapan sa Great Desolate Continent. Naiintindihan ng lahat. Ang Sword God ay ipinanganak ng wala sa oras at pinili ang Wine Sword Immortal, isa sa 3 dakilang Sword Saints. Kung hindi nila alam ang ganitong uri ng balita, hindi na nila kailangang isipin ang tungkol sa pag-atake sa Great Wilderness. Gayunpaman, hindi kailanman naisip ni He Lian na ang layunin ng espada sa antas ng emperador na ito ay sobrang nakakatakot na hindi man lang siya makapagsalita. Hindi niya alam na ang Fearless Sword Intent na kinakaharap niya ngayon ay isinilang na muli. Noong ang Sword Intent Golden Pill lang noon, nagamit ni Yefan ang Sword Intent para makamit ang pamimilit ng banal na kaharian. Ngunit ngayon na ang layunin ng espada ay humuhubog sa espiritu, ang susi ay higit sa isang espiritong katawan. Ang Sword Intent ay purong kapangyarihang panlaban, at ang pamimilit na inilabas nito ay malayong maihahambing sa pamimilit ng purong kaharian na humuhubog sa espiritu. Sa makatuwid, kahit na si Yefan ay dobleng pagkakawatak-watak lamang sa oras na ito, ang kanyang Sword Intent na pamimilit ay hindi magpapatalo sa alinmang Holy Spirit Realm. Ang puso ni Black Scale ay tumibok sa kanyang lalamunan, at ang kanyang bituka ay halos nang hihinayang. Ito ay sapat na upang matugunan ng isang barbarong hari, ngunit siya ay nakatagpo pa ng isang tibak na Diyos. Paanong may 2 dakilang Diyos sa munting sirena na ito? Itinaas ni Yefan ang kanyang ulo, hindi niya naintindihan ang sinabi ng Kraken Black Scale, at bahagyang sumimangot. Nag-react ang unang elder at nagmadaling nagsalin ng nagtatanong siya. Ikaw ba ay Diyos ng espada? Ang unang elder at isang grupo ng mga sirena, kasama si Jilun na nakahiga doon, ay tumingin kay Yefan sa isang komplikadong paraan. Diyos ng espada. Gaano kasagrado ang karakter na kayang magseselos ng Black Scale? Alam lang nila na si Yefan ay nasugatan noon, ngunit hindi nila inaasahan na pagkatapos gumaling si Yefan, magkakaroon ng isang nakakagulat na pamimilit.
Sa partikular, ang ilan sa mga mermen, na tumawa din kay Yefan, ay mukhang hindi mapakali sa oras na ito. Sa wakas ay naunawaan na ng mga Petang, hindi nakakagulat na kasama niya ang Patronus. Hindi nakakagulat na may mga dragon na sinusundan. Nakinig si Yefan, ngunit hindi interesadong sumagot, ngunit inihagis ang dumpling sa kanyang tagiliran at naglakad patungo sa itim na kaliskis. Kakalabas lang niya sa customs, marami na siyang natamo. Gusto lang niyang maghanap ng makakasubok nito. Halos patayin siya ng Kraken, at ang pinuno ng Kraken sa kaharian ng banal na katawan ay gumawa ng gulo dito. Mukhang ito ay isang magandang target. Nang makita si Yefan na paparating, si Hayscale ay natakot kaya nagmamadali siyang bumalik ng 10 hakbang at sumigaw. Ang iyong kamahalan na Sword God. Wala tayong inhustisya o awayan. Ako ang commander ng Sea Demon Army ng Demon God Kingdom. Kung papatayin mo ako, lumalaban ka sa Demon God Kingdom. Maaaring hindi mo alam kung gaano kalubha ang mga kahihinatnan. Talagang hindi na kailangan para sa atin na maging masungit. Relasyon. Si Yefan ay masyadong tamad na mag-alala, ano ang sinabi ng taong ito, iginalaw niya ang kanyang mga paa, ang kanyang buong katawan ay nagliyab sa apoy ng dragon, at sinuntok niya ng kamao ang itim na kaliskis. Sa layunin ng espada, maaaring hindi siya mapigilan ng taong ito ng isang espada, at hindi man lang siya kwalipikadong gumamit ng espada. Nilalayo ni Yefan na gumamit ng ilang bagong pinag-aralan ng mga kasanayan, para lang makita kung ano ang magiging epekto. Nang makitang hindi gumana ang kanyang mga salita, si Hayscale ay nagmamadali, at tinipon niya ang kanyang paglilinang. Ang pagbukas ng kanyang bibig ay isang mental shock wave. Acridine. Isang matalas at malupit na boses ang biglang pumutok. Kahit na ang mga itim na kaliskis ay hindi gaanong gumamit ng mga pag-atake sa pag-iisip kapag nakikipaglaban sa merman, iyon ay dahil ang dalawang lahi ng isa't isa ay parehong mahusay at immune sa ganitong uri ng sonic at mental na pinsala. Ngunit para harapin ang taong Yefan, natural na ipinakita ni Hayscale ang kanyang talento sa housekeeping. Si Yefan ay tinamaan ng panlilinlang na ito sa dagat, at ngayon ay nakaharap muli sa sound wave ng sirena. Hindi lamang siya, kundi pati ang mga mersenaryo sa likod niya ay pinagpapawisan para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, malinaw na naaalala ng mga Petang na ang paglaban ni Yefan sa mga pag-atake ng mental power ay kaawa-awang mahina. Ngayong ang si monster na ito sa Eucharistia ay gumagamit ng espiritual na pag-atake, paano ito matitiis ni Yefan? Si Yefan mismo ay lubos na mapagbantay, at agad na isinaaktibo ang kanyang 5 kuko na gininto ang dragon na kaluluwa upang protektahan ang kanyang primordial spirit. Ang espiritual na kapangyarihan ng sound wave, tulad ng isang malakas na hangin, ay dumaan sa kanya. Ngunit, isa lang itong bugzo ng hangin. Tuwang-tuwa si Yefan, maraming espiritual na katawan sa kanyang dantian, at ang espiritual na enerhiya ay kasing dami ng karagatan. Maging ang kaluluwa ng dragon ay sapilitang nasakop ng espiritual na kapangyarihang ito, at ginagamit ito para sa kanyang sarili. Oo naman, hindi siya natatakot sa espiritual na pag-atake nitong si Kraken lang. Kung iisipin mo, kung nasa kaharian ang 5-clawed golden dragon, at pagkatapos na makabisado ang dragon soul, natatakot siya sa ganitong uri ng talent attack ng si monster, kung gayon ang dugo ng pamilya Shenlong ay hindi basura. Nang makitang nakatayo doon si Yefan, tila hindi naapektuhan si Heishin, kaya palihim niyang sinabi na hindi ito maganda. Napangiti si Yefan sa gilid ng kanyang bibig, itong set na ito ulit. Gusto ninyong lahat ang mental attacks. Bakit hindi ninyo subukan ang akin? Bago pa matapos magsalita si Yefan, lumabas ang 5 kuko na gininto ang dragon na espiritu ng dragon mula sa tuktok ng kanyang ulo, tulad ng isang 10 metrong lapad na dragon. Umuungol. Umuungal ang dragon, nag-apoy si Yefan ng makulay na apoy sa isang kamay, at biglang sinampal ang lupa gamit ang kanyang palad. Sa isang galaw, ang 9 transformations of the Divine Dragon, ang Dragon Soul Stunt na magagamit lamang sa kaharian ng 5-clawed Golden Dragon, ay buong tapang na Nil Arrow. Illusory Heart 7 Dragon's Flash. Namulaklak ang makukulay na apoy ng dragon, at 7 kulay na bilog ang lumitaw sa lupa sa isang iglap. Sa 7 aperture, 7 makulay na glaze na anino ng dragon na 10-10 metro ang haba ay lumitaw sa isang iglap, lumabas mula sa isang bilog, at nahulog sa kabilang bilog. Para itong 7 makukulay na dragon na ginagawang tubig ang lupa at malayang nag-shuttle. Lumipad ang 7 dragon, at pagkatapos ng 7 kidlat, ang huli ay bumuo ng pagkubkob sa mga itim na kaliskis, direktang umuungal at humaharang sa kanya, ganap na nilamon siya. Ano ba, Gitling? Ang mga itim na kaliskis ay hindi maiiwasan. Ang makulay na liwanag na dragon na binago ng 7 kaluluwa ng dragon, pagkatapos ng 7 pagtama, naramdaman ang pagkabigla ng kaluluwa, at ang sakit ng ulo ay nahati. Kung hindi dahil sa malakas na espiritual na kapangyarihan ng Kraken mismo, ang hakbang na ito ay sapat na para gumuho ang kanyang primordial spirit. Pero bago pa man bumalik sa katinuan si Heishan, nawala na siya ng pag-asa sa nakikitang nasa harapan niya. Nakita ko na hindi alam ni Yefan kung kailan siya nagpakita sa kanyang harapan, ang mga gintong apoy ng dragon ay nananatili sa kanyang buong katawan, at ang kanyang mga kamao ay mas mainit pa. Dragon Fist. 1000 strikes.
Ang kapangyarihan ng bloodline ng dragon ay nagtatagpo sa mga kamao, at sa isang kakaibang paraan ng paggalaw, ang lakas at bilis ng mga armas ay maaaring mapasabog sa loob ng maikling panahon. Ang mapangwasak na kapangyarihan ng hakbang na ito ay walang alinlangan ang unang ilan sa mga kasanayan sa santukan sa 9 Transformations of the Dragon. Gayunpaman, dahil sa napakataas na kinakailangan para sa physical fitness ng user, kahit na maabot nila ang Golden Dragon Realm, maaaring hindi nila ito magawa. Pero iba si Yefan. Ang pisikal na fitness ay hindi kailanman isang problema para sa kanya. Sa isang iglap, ang dalawang braso ay nagpakawala ng isang nakasisilaw na suntok ng apoy ng dragon, at hindi mabilang na pulgadang lakas ang pumutok sa sandaling ito. Bang bang bang. Ang siksik na tunog ng boxing ay napakabilis na imposibleng sabihin. Ang isang normal na mabigat na suntok ay direktang magpapatumba sa kaaway na lumilipad, kaya mahirap makatanggap ng susunod na suntok at dapat na maalis. Ngunit ang paglipat ng Dragon Fist 1000 Strikes, dahil ang bilis ay masyadong mabilis at ang puwersa ay masyadong malakas, sa halip ay bubuo ng reverse airflow kapag ang kamao ay sarado. Hayaan ang kalaban na tila sinipsip, manatili sa pwesto, at patuloy na tamaan ng susunod na suntok. Wala pang oras na mag-react si Hayscale, lahat ng parte ng katawan niya ay bininyagan ng mabibigat na suntok, natamaan ang katawan niya sa hangin, at hindi siya matamba. Mula sa malayo, tila ang mga itim na kaliskis ay nagyelo sa hangin, at biglang binugbog. Lahat ng ito sa loob lamang ng ilang segundo. Nang matapos ni Yefan ang isang set ng suntok, isinara niya ang kanyang mga kamao, tumalikod, at dirdiretsyong naglakad patungo sa isang grupo ng mga mermen, masyadong tamad na tumingin muli. Sa likuran niya, ang itim na kaliskis ay parang isang kahoy na istaka, nakatayo sa lugar, ang baluti sa kanyang katawan ay puno ng mga pira-piraso, at ito ay naka-embed pa sa katawan nito. Sa mapurol na mga mata ng isang grupo ng mga mermen, nakita ko ang katawan ng itim na kaliskis, at ito ay nabasag sa isang ambon ng dugo. Lahat ng mga mermen na nakaligtas ay naghahabol ng hininga at natulala. Ang mga itim na kaliskis ng kaharian ng banal na katawan ay talagang sinuntok ng isang kamao, na dumurog pareho sa laman at sa primordial na espiritu. Sword God! Sword God! Ngunit wala pang gumagamit ng espada. Nagpakita ng panghihinayang si Yefan sa oras na ito, at sinabi sa unang elder, paumanhin, may nangyaring hindi inaasahan sa aking pagsasanay, at naging pabaya ako. Ako. Lumabas ng maaga, kaya maraming tao ang hindi mamamatay. Ang una. Huminga din ng malalim si Elder, nag-aatubili. Kalmado, bakas sa kanyang mga mata ang pagtataka. Your Excellency. You're welcome, ito ang digmaan ng ating Merman clan. Kung wala sa iyo ang iyong Panginoon, ang mga kahihinatnan ng ngayon ay hindi maisip. Ikaw ang benefactor ng aming angkan, same time na sabi ng matanda, at puno rin ng mga mata ang grupo ng mga mermen sa likod. Pasasalamat. Napabuntong hininga si Yefan sa kanyang puso, mabait pa rin ang merman, at hindi niya ito sinisisi. Pero, Your Excellency, mahalaga ba kung patayin mo ang itim na kaliskis na iyon ng direkta? Siya ay isang general ng Demon God Kingdom kung tutuusin. Hindi mo naman naintindihan yung sinabi niya kanina di ba? Nag-aalalang sabi ng matanda, natatakot sa pangyayaring ito trouble Yefan. Ngumiti si Yefan nang walang pakialam, Leon, huwag mong pakialam kung ano ang sasabihin ng tupa. Sandaling natahimik ang mga mermen sa pinangyarihan, at ilang sandali pa ay tumanggo silang lahat na may paggalang sa kanilang mga mata. Ngunit, ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo na may kalahating ngiti, nakatingin kay Gillen na nakahiga doon na nagkukunwaring patay, gusto kong marinig. Ang isang tao ay halatang isang leon, bakit siya patuloy na nagpapanggap bilang isang tupa? Kabanata 2179 na Panginoon. 2179 na iniunat ni Gillen ang kanyang kamay at napahawak sa kanyang buhok, sa kangumiti ng alanganin, hindi ako nagsinungaling sa iyo, ako talaga si Gillen Geralto. Kung gayon ang nakita ko ngayon, ang pumatay sa halimaw gamit ang palakol, sino ito? Tanong ni Yefan. Iyan ay si Barbarian King Bukhar. Seryosong sabi ni Ji-lun, siya ay siya, ako ay ako, hindi tayo nag-iisa. Hindi na nakinig ang mga matatanda sa gilid, His Royal Highness, the matter is over. Sa puntong ito, bakit hindi mo aminin? Ang pagkilala sa sagradong relic ng Panginoon, ang higanteng palakol na Garuda, hindi ba ito ang mahiwagang sandata na natanggap ng kontemporaryong barbarian na haring si Bukhar nang matanggap niya ang basbas ng barbarian na Diyos mula sa Barbarian Temple? Ang matandang lalaki ay nasa Sedoma, narinig ng lahat ang mga gawa ni Bukhar. Ito ay isang sagradong relic na kumikilala sa Master, na iba sa mga ordinaryong sagradong labi. Pipiliin ang Master. Ang Panginoon ay walang kamatayan at hindi dapat gamitin ng iba. Ay! Hindi ba ito ang pinakamagandang patunay? Sa loob lamang ng ilang dekada, makakahanap pa kaya si Garuda ng pangalawang master? Si Gillen ay mukhang distressed, ang palakol na iyon ay kay Bukhar, ngunit hindi ito sa akin kay Gillen. Ako si Gillen, hindi ito Bukhar. Biglang may naisip si Yefan, at kumunat ang noo, pwede ba? May split personality ka. Split personality. This is a new statement,
It seems to be interesting. Nakabawi ngayon si Gillen halos doon, tumayo siya at nakangiting sinabi, "Anyway, I'm Gillen now, don't call me Batuhar, I'm a biologist, not a barbarian." Pagkatapos sa pagsasalita, tinapik ni Gillen ang alikabok sa kanyang pantalon at sinabing, "Hahanapin ko ang pamilya ni Tuo Tuo, ang mga ground squirrel ay magtatago sa butas kapag sila ay nasa panganib, at hindi lalabas." Ang kasuklam-suklam na halimaw na iyon ay ngayon lang pumatay sa pamilya ni Tuo Tuo, kailangan kong tulungan silang mailibing sila ng maayos. Sandali lang, kaagad, hindi alintana ang nagulat na mga mata ng lahat, tumakbo si Gillen patungo sa direksyon ng pagbagsak ng bundok. Itong barbarian na hari ay ibang-iba sa inaakala niya. Umiling ang matanda na may mapait na ngiti. Tumango si Yefan, anuman ang mangyari, kahit na ang unang misyon ng templo, upang mahanap ang barbarian na hari, ay natapos na, at ang tanging natitira ay ibalik siya sa barbarian. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ang dumpling ay isang mahalagang paalala. Ang barbarong hari na ito ay naging mahilig sa maliit na hayop. Ngayon din, tanging isang malakas na tunog ng dagandong ang maririnig mula sa lupa, na parabang patuloy na lumalakas ang isang lindol. Naramdaman ng lahat na ang lupa ay nanginginig na parang baliw. Ang orihinal na magulo na tribo, muling gumuho ang bahay, at ang malalaking bato sa bundok ay patuloy na gumugulong. Anong nangyayari? Baka may deep sea monster pa ang Sea Devil Army. Ang kinakabahang sabi ng mga merman generals. Ikinalat ni Yefan ang kanyang kamalayan, at pagkatapos mag-imbestiga, sumimangot siya at sinabing, hindi ito ang Sea Demon Army. Patay na ang Black Scales, at ang hukbo ay tumakas at umatras. Tumingin siya sa direksyon sa loob ng Seduma at mas malinaw ang pakiramdam. Dumating, anong malakas na hininga ang lumalapit. Ito ay isang kilusan mula sa mainland, may paparating. Nang marinig ito ng nakatatandang elder at ilang iba pang merman generals, lahat sila ay natakot. Napansin ni Yefan ang mga ekspresyon ng mga mersenaryong ito, at may kahinahinalang nagtanong, "Elder, may alam ka ba?" Ang matanda ay mukhang nahihiya at bumantong hininga, "Sa totoo lang, ang iyong kamahalan ay nagtanong tungkol sa matanda noon." Para sa kapakanan ng matanda, ang kaligtasan ng tribo ay hindi nagsasabi ng totoo. Sa Seduma, halos lahat ng lugar ay may makapangyarihang mga halimaw, mga hayop at maging mga gawa-gawang hayop, na naghahati sa kanilang sariling teritoryo. Ang lokasyon ng aming tribo ay nagkataong dalawa ang teritoryo ng Panginoon ay nasa junction, kaya ito ay naging matatag sa lahat ng oras. Ngunit ang pagsalakay ng malalim na halimaw sa dagat ay tila nagpaalerto sa Panginoon sa loob. Nang magtatanong pa sana si Yefan, bigla niyang nalaman na ang direksyon sa loob ng lupain. At isang naglalagablab na apoy habang tumatakbo sa kahabaan ng hangin, ganap nitong pinasiklab ang mga bundok at mga bukid sa dagat ng apoy. Ano? Nagulat at natuwa si Yefan. Bumantong hininga ang unang elder, ang firelin na ito ay nakabaon sa panloob na lava ng bulkan, at ang aming tribo ay hindi kailanman ng ahas na lapitan ito ng padalos-dalos. Sa loob ng libu-libong taon, ang apoy na lin ay hindi lumitaw, at ito ay ligtas sa aming tribo ng sirena, ngunit ngayon. Ngunit nagalit ito. Ito ay tiyak na kapanganakan ni Wolin ngayon lang, na naging sanhi ng pagputok ng lupa doon. Nagningning ang mga mata ni Yefan nang marinig niya ito, at humakbang siya sa mga bakal na sapatos at wala siyang mahanap kung saan magsumikap. Mahigit isang buwan na ang nakalipas mula nang lumipas ang oras ni Zheng Shou, at hindi ko pa rin mahanap ang kinaroroonan ni Wu Lingkao, at nangyari ito. Hindi nakakagulat na ang mga orakulo ng mga Diyos ay hindi nagbigay ng anumang mga pahiwatig o anumang bagay. Hindi pala mahirap hanapin ang taong ito at halamang gamot. Hindi mahirap unawain na ang dakilang elder ng sirena ay tumanggi na sabihin ito noon. Ang Wolin na ito ay tumakbo lang sa gilid na ito, at hindi niya alam kung ilang kagubatan ang nasunog. Ang aura na ito ay hindi talaga maihahambing sa isang ordinaryong banal na kaharian. How dare the mermaid tribe dare to provoke it? Ang buong angkan ay sumusunod sa utos. Bilasan mo at samilong sa dagat. Dalhin ang lahat ng mga bata. Bilasan mo. Ang tinig ng punong matanda ay kumalat sa buong tribo. Ang mga taong Keitang ay hindi nang ahas na harapin ang galit ni Wolin. Sa oras na ito, lahat sila ay hindi pinansin ng iba't ibang mga bagay sa tribo, umalis sa kanilang mga tahanan at nagsimulang tumakas. Kamahalan. Pumunta ka sa dagat para maiwasan ito. Bagamat ang Wolin na ito ay inapo lamang ng mga dragon at iba pang halimaw, kalahating hayop na ito. Payo ng matanda. Lumingon si Yefan, hindi ba nawasak ang lahat ng iyong tribo? Ang mga tribo ay nawasak at maaaring itayo muli. Ito ay mabuti. Nagmamadaling sabi ng matanda. Ngumiti si Yefan, Elder, hinahanap ko si Wu Lingkao, paano ako makakaalis kapag lumitaw si Wolin? Ngayon. Ngayon ay aalisin na ng Wolin na ito ang teritoryo nito, kaya huwag mong ituring na kaaway nito. Nag-aalalang sabi ng matanda. Alam ni Yefan na nag-aalala ang matandang babae sa kanyang kaligtasan at itinuring siya bilang kanya.
Gayunpaman, hindi sinusubukan ni Yefan na maging mayabang. Pakiramdam niya ay napakalakas ng Wolin na ito. Kung siya yun dati, baka isipin niyang iwasan ang gilid nito. Gayunpaman, naramdaman na ngayon ni Yefan na ang Wolin na ito ay hindi nagparamdam sa kanya na hindi siya mapigilan. Kung maaari, umaasa pa rin siyang protektahan ang tribo ng Merman, na nakalap ng libu-libong taon ng pagsusumikap ng Merman. Elder, huwag kang mag-alala, kaya ko pa ring harapin ang isang Wolin, tiniyak ni Yefan sa matandang babae. Ngunit umiling ang unang Elder, kamahalan, hindi mo alam. Hindi lang si Wolin. Ito rin. Bago pa matapos magsalita ang unang Elder, may umaalingaw na tunog ng tubig sa dagat. Sa malawak na dagat, biglang lumitaw ang isang malalim na kanal ng karagatan na may haba na daan-daang kilometro. Ang tubig dagat ay nahahati sa magkabilang gilid, parang talon na umaabot ng libu-libong metro. Sa kailaliman ng dagat, isang dambuhalang halimaw na parang pamilya rin ng unicorn, ngunit natatakpan ng asul na kaliskis at may ganap na kakaibang hininga sa apoy lin, natapakan ang mga alon ng tubig at sumugod patungo sa lupa. Kabanata 2200 2200. Isang apoy at isang tubig, dalawang higanteng halimaw, nakatingin sa isa't isa mula sa malayo, umuungal na at umaatungal, halatang ayaw nila sa isa't isa. Naalala lang ni Yefan na sinabi ng unang Elder na ito ang junction ng dalawang Panginoon. Dahil naubos na ang panig ng Wolin, natural na mauubusan ang kabilang panig at babantayan ang kanilang teritoryo. Unicorn din ito. Nagtatakang tanong ni Yefan. Gayunpaman, ang dakilang Elder ay mukhang relihiyoso, at malakas na sinabi, ito ay hindi isang kabayong may sungay, ngunit ang tagapag-alaga na hayop na beast, na kaming mga sirena ay nagpoprotekta sa pamilya at palaging umaasa sa isa't isa habang buhay. Keith. Ayon sa alamat, ang alakdan ay ang inapo ng dragon, at mahilig sa tubig, kaya nitong mapababa ang baha at mapanatiling ligtas ang isang panig. Si Yefan ay tumingin ng malapitan at napansin na sa unang tingin, ang ipis na ito ay mukhang isang unicorn, ngunit ito ay talagang naiiba, hindi pareho. Nang makita ng angka ng Merman ang hitsura ng alakdan, tumigil sila sa pag-atres, at nagsimulang sumambo ng nagmamadali, lahat sila ay labis na nasa sabik. Ibinuko ng unang Elder ang kanyang bibig, at isang malabong asul na butil ang lumabas mula sa kanyang bibig, na nananatili sa mapusyaw na asul na ambon. Ang iyong kamahalan, sa totoo lang, ang Kraken at ang Demon God Kingdom ay pumunta dito upang makuha ang water-repelling bead na ito, para mahanap at makontrol ang ipis. Noon, ang ating sirena. Pamilya ay pinatay ng mga hayop ng yelo at apoy na 9 infants, salamat sa dakilang emperador na si Chiyu na nagpadala ng ipis upang iligtas, si Juying ay natalo. Ngunit ang ipis ay tinutukan sa kadahilanang ito. Inutusan ni Emperor Chiyo ang mga bihasang manggagawa ng pamilya Gonggang na pinuhin ito sa pambihirang kayamanan na ito. Mga perlas. Sa proteksyong ito mula sa mga butil ng tubig, ang Demon God Kingdom ay maaaring gumawa ng paraan sa dagat, at mabilis na magpadala ng lahat ng uri ng mga halimaw sa Demon God Kingdom sa Great Desolate Continent. At kapag nakaisip na talaga sila ng paraan para makontrol ang alakdan, saka ang alakdan gamit ang kapangyarihang ito, tiyak na mapapalunod nito ang isang malaking lungsod sa Great Desolate Continent sa isang malawak na karagatan. Sa oras na iyon, ang sangkatauhan ay magiging walang kapangyarihan sa harap ng Kraken at iba pang mga angkan. Sabi ng matanda sa nanginginig na boses. Hindi inaasahan ni Yefan na mayroon pa ring mga pintuan dito. Dapat kong sabihin na ang estratehikong intensyon ng kaharian ng demonyong ito ay mabuti, ngunit nakakalungkot na nakilala niya siya, at ang kanyang plano ay nag-ambala. Isipin na lang kung ang walang katapusang tubig sa dagat ay bumaha sa Great Desolate Continent, kung gayon ang mga ito ang mga halimaw sa dagat ay dumagsa, ngunit ito ay napakalakas. Ang ipis na ito ay ang iyong tagapag-alaga na hayop, kaya bakit hindi mo ito hayaang lumabas upang harapin ang malalim na halimaw? Kakaibang tanong ni Yefan. Bumantong hininga ang unang Elder, ang ipis na ito ay may mabuting pakikitungo sa dakilang Emperador Chiyo, at sabay-sabay kaming naglakbay dito. Hindi pa ito nakita ng matandang lalaki, kaya paano lalabas ang ipis para tumulong? Si Yefan ay hindi nagkaimik at malinaw na sinabi, ang mga mermen ngayon ay masyadong mahina, at ang mga ipis ay walang gaanong pakikipagkaibigan sa kanila, sa katunayan, gusto nilang hindi sila pansinin. Sa pagbigkas ng pagmamahal ng mga ninuno, dagdag pa ang pagiging bulag niya sa isang mata, nanatili siya sa lugar na ito, kahit bigyan siya ng mukha. Si Wolin, na nasa parehong antas, na hindi tugma sa apoy at tubig, at handang tumakbo palabas ng malalim na dagat upang mapanatili ang kanyang sariling teritoryo at dignidad. Habang nagsasalita siya, malapit nang nakipag-ugnayan si Wolin sa Scorpion at Pit Viper, at nagkabanggaan sila. Ang nag-aalab na Wolin, at ang nagngangalit na alakdan, isang banggaan, ay gumawa ng malakas na ingay. Boom! Ang nagngangalit na apoy at alon ng tubig ang dumaan sa buong tribo ng sirena, at halos walang buo na mga bahay ang makikita sa lupa. Ang pamimilit ng dalawang Dragon Beast na ito ay hindi kapantay ng Black Scales kanina lang. Bagamat nadurog ang puso ng mga mermen sa kanilang tinubuang bayan, ngayon lang sila makakatakas.
Si Xiao Jin ay lumipad pabalik sa gilid ni Ye Fan sa oras na ito, ang kanyang malasipiro na mga mata ay puno ng takot. Master, may apoy pala sa bulkang iyon. Sabi ko paanong hindi humabol ang mga merpeyo noong araw na iyon. Natakot ako hanggang sa mamatay. Buti na lang at hindi ako nahuli nito. Tumingin si Ye Fan sa mga tribo na nagsimulang magliyab, kumunat ang noo at sinabing, pumunta at kausapin ang Wolin at ang alakdan, at sabihin sa kanila na huminto sa pakikipaglaban. Ang mga malalalim na halimaw sa dagat ang nanggugulo. Ano ang kanilang ipinaglalaban? Talagang hindi maipaliwanag ang pakiramdam ni Ye Fan. Makatuwirang dahilan na ang mga bagay dito ay hindi sulit na makipaglaban sa dalawang Dragon Beast. Ang dalawang ito ay itinuturing na semi-divine beast, at ang kanilang katalinuhan ay tiyak na hindi mababa. Nakakalungkot na hindi rin nakausap ni Ye Fan ang halimaw. Nais niyang hilingin sa matandang oso ni Tang Yuan na kausapin ang ipis. Kung tutusin, dapat magkakilala sila. Ngunit hindi alam ng Sloth Bear kung saan ito nagpunta, kaya't si Xiao Jin na lamang ang maaari niyang hilingin na makipag-usap. Hindi mapakali si Xiao Jin, guro. Hindi ito maganda. Galit silang lahat. Ngayon ko lang ito narinig, sinabi ni Wolin na sinamantala ng ipis ang pagkakataon na mag-provoke, at sinabi ng ipis na hindi sumusunod si Wolin sa mga patakaran. Mukhang nakarating na ako sa katawan ng Deep Sea Monster, ngunit hindi ko alam kung bakit galit na galit si Wolin, kaya sinabi niya na ang alakdan ay naghahanap ng mga pagkakataon para saktan ito. Sa bagay, galit din ang alakdan ngayon, sa tingin ko ay kusa silang naghahanap ng dahilan para makipag-away, kung susubukan kong kumbonsihin ito, mapaparusahan ako. Lumaban ka. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at tumawa, ang dalawang lalaki na ito ay, nagbati, sa isa't isa ng napakaraming salita ngayon lang. Ikaw na sakam na ahas, napakahiyain mo. Halika, sasamahan kita. Master, okay lang ba talaga? Kapag magsalita ka ulit ng walang kaparirikan, tataliin ko ang iyong mahabang uod sa isang patay na buhol. Tumalon si Ye Fan at direktang lumapit sa pagitan ni Wolin at ng ipis. Isang Emperor-level sword power at dragon power ang pinakawalan, na talagang nagpahinto sa dalawang Dragon Beast sa pakikipaglaban. Inabot ni Ye Fan at tinapik si Xiao Jin, hinayaan siyang managot sa sound transmission. Humph! Ang batang lalaki ng Shenlong clan. Ito ay labanan sa pagitan natin, at wala itong kinalaman sa iyo. Matapos itong marinig ni Wolin, isang mensahe ang direktang ipinadala sa isip ni Ye Fan. Saglit na natigilan si Ye Fan, diretsyo na pala silang magkausap, kaya ngumiti siya, kailangan ninyong labanan ang buhay ng isa't isa. Wala akong tutol, ngunit ito ang Tribang Merman, maaari ba kayong lumaban sa ibang lugar? Lalo na ikaw, Scorpion, kasama mo pa rin ang mga petang. Ang mga ninuno ng sangkatauhan ay may pagkakaibigan, at sila pa rin ang kanilang mga hayop na tagapag-alaga. Hindi ba nararapat para sa iyo na sirain ang kanilang tribo ng ganito? Mabahong bata, anong alam mo? Hinahanap lang ng matanda ang mukha ni Emperor Chiyo para tulungan ang sirena na paalisan ang siyam na sanggol. Bulag ang isang mata ng matanda dahil sa sirena, paano kung sira lang ang mga bahay? Naiinis na sabi ng ipis. Pinilit ni Ye Fan ang kanyang dila, binalaan kita sa huling pagkakataon, kung maaari kang umalis. Haha! Ang batang lalaki ng Shenlong clan, kahit na mayroon kang layunin sa antas ng emperador ng espada, ano ang magagawa mo sa akin sa iyong paglilinang? Wolin ang isang paa ay humakbang sa hangin, at isang ripple ng pulang apoy ang kumalat sa hangin, at nagpaputok ng apoy na daan-daang metro ang haba ng direkta kay Ye Fan. Ngunit bago pa maalis ang apoy, ang triple disintegration ni Ye Fan. Ang pamimilit ni Ye Fan ay tila nagbago mula sa isang ordinaryong tao tungo sa isang higanting Diyos. Ang dugo ng dragon ay nagpasiklab sa nagngangalit na puting gintong apoy ng dragon, upang ang apoy ni Wolin ay hindi nasaktan ni Ye Fan kahit kaunti. Si Wolin at ang ipis ay parehong nabigla. Maging ang dakilang elder sa lupa ay may naisip at natigilan. Bago lumitaw si Ye Fan sa isang estado ng double disintegration, hindi nila nakitang gumamit ng disintegration si Ye Fan. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita nila ito ng totoo. Si Wolin ay walang iba kundi nagulat, ngunit ang alakdan ay halatang nayanig. Ang paraan ng pagkakawatak-watek ng dakilang Emperador Chiyo. Ikaw ay isang angkan ng Shenlong, paano mo malalaman ang paraan ng Great Chiyo? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.